Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1041-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Guro, sigurado ka ba na gusto mo akong magsimulang magsanay mula sa tier isang alchemy techniques? Nanlalaki ang mga mata ni Jovan habang nakatingin kay Sofia ng may mapait na tingin. May bahid ng paghamak si Sofia habang nakatingin kay Jovan at sinabing, pareho kaming nagsanay ni Junior Apprentice Brother ng ganito. Kung ayaw mo, hindi mo kailangang magsanay. Natigilan si Jovan. Inisip pa niya na sadyang naghihiganti si Sofia sa kanyang ginawa noon, at dinisenyo niya ang hangganang ito para pahirapan siya. Ano ang mga dapat sanayin para sa mga teknik ng tier isang alchemy? Sino siya, Jovan? Isa siyang mataas na alchemy venerable expert, isang malaking tao na nanalo ng 3,420 sunod-sunod na laban sa Dark Cloud City. Ang kanyang pundasyon ay walang kapantay na matibay. Kailangan pa bang magsanay sa ganitong uri ng laruan ng bata? Pero hindi niya inaasahan na ganito pala karami ang mga taong nagsanay ng ganito kay Sofia. Hindi napigilan ni Jovan na ibaling ang tingin kay Marshal Uncle Rendan. Tumanggaw si Renden at sinabing, hindi nagsinungaling sa iyo ang senior sister. Noon, pareho lang ang ekspresyon natin sa iyo ngayon. Hindi nakapagsalita si Jovan at hindi mapigil ang magtanong kung gayon. Kailangan itong sanayin sa anong antas. Sabi ni Sofia, sanayin ang lahat ng tier isang alchemy techniques hanggang sa legendary realm, at maaari mo nang linangin ang tier 2 alchemy techniques, at iba pa. Pero bago mo linangin ang tier 2 alchemy techniques, ipapaliwanag ko muna sa iyo ang medicinal theory ng tier isang medicinal pills. Kumurap si Jovan ng 2 beses, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Tier isang medicinal pills at medicinal theory. Ito. Ano pa ang dapat matutunan? Nawalan talaga ng malay si Jovan. Ang kanyang hinabol ay ang mga limitasyon ng landas ng alchemy, tulad ni Lord Matthew. Ngunit ang Panginoong kinikilala niya ngayon ang siyang nagpasimula sa kanya na matuto mula sa simula. Ito. Parang baguhan lang ba siya sa pagsasanay na ito? Malamig na sumangot si Sofia at sinabing, bakit? Hindi ba? Hindi mahalaga kung minamaliit mo ang mga teknik ng tier isang alchemy at tier isang medicinal pills. Hindi mahalaga kung ano pa man. Isa ka lang in-name disciple ngayon. Marami pa akong kailangang pag-aralan. Kung ayaw mong magsanay, umalis ka agad. Pagkatapos mag-usap, tumalikod sina Sofia at Renden at umalis, at sinimulang linangin ang 5 elements heavenly word art sa di kalayuan. Pero nang makita ang eksenang ito, walang humpay na nagulat si Jovan sa kanyang puso. Hindi niya agad nilinang ang mga teknik ng tier isang alchemy ngunit pinagmasdan niya sina Master at Marshal Uncle sa tabi. Labis na naguluhan si Jovan. Na-cultivate na nina Sofia at Renden ang 5 elements heavenly word art hanggang sa legendary realm. Bakit pa nila gustong ipagpatuloy ang cultivation? Pinanood niya lang sila ng ganoon. Sa kanya natuklasan na paulit-ulit na nililinang ng 2 tao ang 5 elements heavenly word art ng ganoon lang. Sa sobrang lungkot at nakakabagot na paglilinang, ito pa rin ang unang beses na nakakita siya. 10 beses, 50 beses, 100 beses. 500 beses. Habang pinapanood ni Jovan, lalo siyang nagulat. Walang balak tumigil ang 2 tao. Paulit-ulit lang silang nagsanay ng ganito. Dahil sa pagod at pagkahapo, casual silang umiinom ng mga gamot at nagmumuni-muni agad upang gumaling. Pagkatapos gumaling, magpapatuloy silang muli sa paglilinang. Kung tungkol naman kay Jovan, tinatrato nila siya na parang wala lang. Sa wakas ay nalaman na ni Jovan ang dahilan kung bakit parehong mas bata sa kanya sina Sofia at Renden, ngunit ang kanilang lakas ay nalampasan na siya. Sipag. Hindi talento ang pinaglabanan nila, kundi sipag. Sa wakas ay nalaman na rin niya na hindi siya binibiro ni Sofia. Tiyak na parehong nagsimulang mag-cultivate sina Master at Marshal Uncle gamit ang tier isang alchemy techniques. Ibig sabihin din nito ay nalinang na nilang 2 ang alchemy arts bago pa man umabot sa tier 5 hanggang sa legendary realm. Ito. Gaano karaming oras at lakas ang kinailangan nitong igugol? Hindi nang ahas si Jovan na mag-isip. Sa paghahambing ng talento, siya, si Jovan, ay may tiwala na hindi siya nakahihigit sa kahit sino. Pakiramdam pa nga niya ay mas mataas ang talento nito kaysa kina Sofia at Rendan.
Ngunit ang pagkatalo niya sa kanilang mga kamay ay isang hindi maikakailang katotohanan. Tama ang inaakala niyang tama. Sa patuloy na pagsasanay na ganito, sa lalong madaling panahon, ang pagkakaiba niya kina Master at Martial Uncle ay lalo lamang lalala. Hanggang ngayon, alam na niya kung bakit nagawa ni Matthew na maging isang nilalang na hinahangaan ng mga alchemist. Walang duda, ang talento ni Lord Matthew sa alchemy daw ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, ang pagsisikap sa likod niya ay hindi nakikita ng lahat. Kung walang paulit-ulit na pagtitimpi, kahit na mas mataas pa ang kanyang talento, hindi rin posible na manalo ng 5,800 sa magkakasunod na laban. May mga taong mas kahanga-hanga kaysa sa iyo, ngunit 100 beses, 1,000 beses na mas masipag kumpara sa iyo. Paano ka magkakaroon ng dahilan para hindi matalo? Huminga ng malalim si Jovan at inalis ang lahat ng nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan. Dahan daw ang nagsimula ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Ito mismo ang panimulang tindig ng Lesser Faceless Art. Nang ang tatlong Sofia ay nasa gitna ng kanilang matinding cultivation, si Tucker ay kasalukuyang pinapadyak ang kanyang mga paa sa galit. Ginoo, sobra na ang pang-aapi ng grupo ng mga taong yan. Alam nilang kinokolekta mo ang Ancient Spirit Center Fragrant Grass at Jade Green Sacred Flower Stamen. Hindi nila alam kung sinong kupol yan, nilipol talaga nila ang dalawang uri ng spirit medicine na ito sa loob ng lungsod. Ang dalawang uri ng gamot na ito ay tungkol sa kung makakabawi ba ng lakas sina Tucker at Lander, ang dalawang tao. Natural lamang na kinakabahan siya. Bahagyang nagulat si Mateo nang sabihin niya, bakit? Marami bang Ancient Spirit Center Fragrant Grass at Jade Green Sacred Flower Stamen? Sabi ni Tucker, para pag-usapan bago ito, wala naman talagang dalawang uri ng spirit medicines na ito. Pero sa panahong ito, hindi ko rin alam kung bakit, maraming mahahalagang spirit medicines ang lumitaw sa paligid ng Immemorial Medicine Garden. Kabilang sa mga ito ang dalawang uri ng spirit medicines. Nagtanong na ako dati, 2 tangkay ng Ancient Spirit Center Fragrant Grass at isang uri ng Jade Green Sacred Flower Stamen ang lumitaw sa lungsod nitong mga nakaraang panahon. Pero hindi nagtagal matapos ipadala ng Ginoo ang mensahe, pinutol sila ng mga tao. Malinaw na isa itong taong gustong kalabanan Ginoo. Kumunat ang noo ni Chen Ao at sinabing, mas mabuti kung mayroon, huwag mong ipilit kung wala rin naman. Dahil nangako sa inyo ang Ginoo, natural lang na hindi niya babawiin ang kanyang pangako. Sa kasalukuyan, tinitipon ng mga puwersa sa Dark Cloud City ang kanilang mga tauhan. Nabubunyag na rin ang pagkakakilanlan ni Ginoo. Mahirap garantyahan na hindi lilito ang isang kaaway na tulad ni Wushan. Ang pagkakaroon ng napakaraming kaaway ay walang pakinabang para sa atin. Nang marinig iyon ni Tucker, alam din niya na labis siyang nababalisa, at napahiya, ito. Si Taikang ang hindi nag-isip ng mabuti. Sana ay hindi sisihin ng kamahalan. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, mga payaso lang na tumatalon. Dahil nang ahas silang apihin ako hanggang sa tuktok ng aking ulo, kailangan nilang maging handa na tanggapin ang aking puot. Dahil nabunyag na ang aking pagkakakilanlan, kahit iwasan ko sila, mag-iisip din sila ng mga paraan para makapasok. Dahil lumitaw ang dalawang uri ng mga gamot na ito, natural na kailangan natin itong mabawi. Medyo kakaiba ang Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito. Kung medyo mas malakas ang iyong lakas, magkakaroon din tayo ng katiyakan sa kaligtasan. Ang mga salita ni Mateo ay nagpabalisa kay Tucker. Pero, sino ba talaga ang may gawa nito? Matagal ko nang hinahanap at hindi ko rin alam, malungkot na sabi ni Tucker. Nitong mga nakaraang araw, ang Dark Cloud City ay isang tagpuan ng hangin at mga ulap, iba't ibang paksayon na nagsasama-sama na parang mga dragon at isda na nagsasama-sama. Ang mga eksperto sa lungsod ay kasing dami ng mga ulap. Kung ikukumpara, medyo mahina pa rin ang kanilang grupo. Sabi ni Mateo, kung kalkulahin batay sa oras, hindi dapat si Wushan. Mukhang may nagpapagulo sa mga bagay-bagay. Kalimutan mo na yan, hindi makahula tapos hindi rin makahula. Terin at magtanong, at malalaman natin. Gaya ng sinabi niya, tumayo si Mateo at lumabas. Natigilan si Tucker at hinabol para magtanong, Ginoo, ilang araw nang nagtatanong ang Taikang pero wala ring nakitang anumang palatandaan. Tila hindi rin alam ng ilang nagtitinda ang tungkol sa pinagmula ng kabilang panig. Sino ang hahanapin natin para tanungin? Nakangiting sabi ni Mateo, itong Dark Cloud City, sino ang mas nakakaintindi sa sitwasyon sa lungsod?
Umiling si Tucker ng matigas. Tumawa ng mahina si Mateo at dumiretso palabas ng pinto. 10:42. Nang makita ni Chen Ao at ng iba pa ang City Lord Manor, ang tatlong malalaking salitang ito, hindi nila napigil ang magpalitan ng tingin. Ang Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City ay isang napaka-misteryosong nilalang. Ang mga karaniwang namamahala ay lahat ng ilang mga kinatawan ng Panginoon ng lungsod na kumikilos para sa kanya. Ngunit halos walang nakakita bago ang tunay na pagpapakita ng Panginoon ng lungsod. Kahit ang isang matandang halimaw tulad ni Chen Ao ay alam din na ang Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City ay hindi dapat magalit. Isang lupain kung saan nagtatagpo ang hangin at mga ulap tulad ng Dark Cloud City, kahit na hindi ito ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden, isa pa rin itong lugar na napakahirap pamahalaan. Kung wala kang anumang kasanayan, paano mo magagawang sakupin ang isang napakalaking lungsod? Kamahalan, hindi po kayo magiging. Hindi pa natatapos magsalita si Tucker nang nakapag-ipon na si Mateo ng Essence Energy at ilabas ang kanyang boses. Matandang si Manong Han, isang matandang kaibigan ang bumisita. Bakit hindi ka pa lumalabas para salubungin ako? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, ilang nakakatakot na balak pumatay ang agad na tumama sa iilang tao. Kahit ang isang nilalang na tulad ni Chen Ao ay pinagpapawisan ng husto sa oras na ito. Sa mga balak na pumatay na ito, tiyak na mayroong mga void mystic powerhouse. Kapag mayroon silang anumang hindi pangkaraniwang galaw, bibigyan sila ng kabilang panig ng isang nakamamatay na suntok ng walang kaunting pag-aalinlangan. Kung nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon, natural na hindi natakot si Chen Ao. Ngunit sa ngayon, ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Kung talagang maglalaban sila, mayroon lamang daan patungo sa kamatayan. Kamahalan, mabuti pa pong umalis na tayo. Medyo takot na si Tucker at hindi na niya napigil ang sumulong para magpumilit. Pero kalmado si Mateo. Parang wala siyang nararamdamang anumang balak pumatay. Pagkatapos ng ilang paghinga, isang mahinang boses ang lumabas. Tuloy ka. Bahagyang ngumiti si Mateo at dumaan sa hanay ng mga tauhan ng City Lord Manor, at pumasok sa likurang bulwagan ng City Lord Manor. Ginoo. Malapit nang makahabol sina Tucker at ang iba pa nang biglang naging mas matalas ang kanilang hanggaring pumatay. Maghintay kayong lahat sa labas. Mahinang sabi ng isang boses, na nagpapakita ng balak nilang pumatay. Medyo nagalit si Chen Ao habang sinasabi niya, maghintay kayo hanggang sa mabawi ng inyong ama ang kanyang lakas. Tingnan ninyo kung maglalakas loob pa rin kayong mga latak na maging mayabang sa harap ko. Nagsasalita ng nagsasalita, alam din ni Chen Ao na wala siyang sapat na lakas para maging mayabang sa ngayon. Ang tanging pag-asa niya ay kay Mateo. Sinundan ni Mateo ang aura ng boses na iyon at nakarating sa isang napakatagong patio sa likurang bulwagan. Hindi siya tumigil at diretsyong naglakad patungo sa isang sulok ng patio. May alon-alon ang paligid. Isang napakalaking pagbabago ang naganap sa tanawin sa harap ng mga mata ni Mateo. Isang bahay na gawa sa pawid, may usok na namumuo mula sa simenea. Punong-puno ng mga gamot na may bahid ng espiritu ang paligid ng kubo. Kung titingnan ng grado, ang pinakamababa ay hindi rin mas mababa sa tier siyam. Kung may ibang papasok, iisipin pa nilang pumasok sila sa isang treasure vault. Isang matandang lalaking may suot na sombrerong dayami sa kanyang ulo ang nakaupo sa tabi ng ilog at talagang nangingisda. May tsa sa pavilion, kunin mo na lang. Huwag mong gulatin ang isda ko, sabi ng matanda nang hindi man lang lumilingon. Ngumiti si Mateo at hindi rin nagmamadali. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang pavilion na gawa sa kahoy at nagsali ng isang tasa para inumin ng mag-isa. Hindi ka lang namatay, mas bumuti pa ang kakayahan mo sa Pormasayon, isa ka talagang kakatwang tao. Mahinahong sabi ng matanda. Humigop si Mateo ng tsaa habang nakangiti at sinabing, Matandang Han, 50,000 taon ka nang nangingisda sa tabi ng ilog dito, may nahuli ka ba talaga? Mapaos ang boses ng matanda para sabihin, sentimo, ano sa tingin mo? Sentimo. Nakangiting sabi ni Mateo, ang mga taong may gusto, ang tatanggap ng pain. Ikaw lang talaga ang pain na ito, di ba? Nang marinig ng matanda ang mga salitang ito, sa wakas ay ibinaba niya ang pamangwit at dahan-daang naglakad papasok sa pavilion. Pagkatapos ay naupo siya sa tapat ni Mateo. Hindi ko inaasahan na nagkatawang tao ka pala, at maging ang puso mo ay naging mas matalas.
Naaalala ko noong tinanong mo ako ng parehong tanong noong panahong iyon, hindi mo maintindihan, sabi ng matanda. Sabi ni Mateo, matandang Han, nagkukunwari ka bang wala kang alam sa harap ko? Paano mo napapansin at napapansin ang mga nangyayari sa Dark Cloud City na ito? Dati nang nagsasama-sama si Mateo sa langit at lupa sa lungsod. Tiyak na alam na ng matandang Han na ito na matagal na niyang naiintindihan ang Heavenman Unity. Nakangiting sabi ni matandang Han, iba ang alam, iba naman ang sorpresa. Iba pa. Nalagpasan na ng iyong soul force ang mga tanikala ng cultivation realm. Mukhang totoo ang mga bali-balitang nakakuha ang iyong ama ng isang Divine Dao Medicinal Canon. Ang Medicine God Soul Canon ay isang lubhang nakatagong bagay sa Medicine King Hall. Kahit si Mateo mismo ay nalalaman lamang pagkatapos niyang magkatawang tao. Hindi inakala ni Mateo na matagal na itong naririnig ng mga matandang ito. Tuso ang mga matandang ito. Tunay na gawa talaga ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos lamang muling magkatawang tao ni Mateo, saka lamang niya natuklasan na kung ikukumpara sa matandang lalaking ito sa harap niya, malamang ay mayroon pa ring kaunting puwang. Siyempre, ito lang ang nasa isip niya. Sa unang tingin, para siyang isang lumang balon na walang alon. Malamig niyang sinabi, hindi mo na kailangang talakayin pa ang paksa ng walang direksyon. Kung hindi, bakit mo iniisip na napunta kaming mag-amang G sa ganitong kalagayan? Ang mga sinabi ni Mateo ay katumbas ng palihim na pag-amin sa pagkakaroon ng Medicine God Soul Canon. Medyo natigilan si matandang Han sa sobrang kalokohan ni Mateo. May maaasahan ba talaga ang batang ito, o sadyang mababaw lang ang pag-iisip niya? Hindi maiwasan ni matandang Han na muling pagmasdan ang medyo hindi pamilyar na mukhang ito sa harap niya at biglang natuklasan na hindi niya talaga maaninag ang kabuuan. Bagamat mababaw ang seniority ni Mateo noon, ang lakas niya sa alchemy daw ang nagpasuko sa mundo. Natural lang na mayroon siyang kwalipikasyon para maging kapantay nila, ang mga matatandang ito. Pero silang lahat, ang mga matatandang ito, alin ang magmumukhang kasing simple lang sa unang tingin? Kunin na lang halimbawa si Richard Lawson. Palihim niyang nilinang ang Medicine God Soul Canon at pinino ang isang half-step Divine Peel. Nang panahong iyon, ikinamangha ng lahat. Samantalang ang matandang Han na ito ay halos kapantay lamang ng henerasyon ni Richard. Ang kanyang lakas ay hindi maarap. Si Matthew ay isa lamang blankong papel sa harap niya. Pero nang muling tignan niya si Mateo sa buhay na ito, pakiramdam niya ay may nakatabing belo kay Mateo, na nagpaparamdam sa kanya na parang nasa gitna siya ng ulap at hamog. Sa wakas, bumantong hininga si matandang Han at sinabing, mukhang ang daming nangyari sa loob ng maikling 20 taon na ito. Kung sabihin nating sa kanyang nakaraang buhay, silang lahat, ang mga matandang ito, ay dinala lamang si Mateo para sa kasiyahan, ngayon, iba na. Ngayon, si Mateo ay talagang may kwalipikasyon na umupo sa tapat nila. Nang marinig ang madamdaming buntong hininga ni matandang Han, nakangiting sinabi ni Mateo, hindi ka ba naaantig? Sabi ni matandang Han, sentimo, natural lang na gumalaw. Sentimo, bakit hindi mo subukang kunin? Wala akong tiwala. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, sige. Totoo nga, habang tumatanda ang tao, mas lumiliit ang laman loob. Naihatid ko na sa bibig mo, hindi ko akalain na hindi ka pala kumakain. Naisip ko pa nga na kailangan kong magsikap ngayon bago kita mabuksan. Hindi napigilan ni matandang Han ang mabulunan ng marinig iyon at bumantong hininga habang sinasabing, ikaw na batang yan, ganyan ka pa rin. Kahit papaano ay isa ka ring nakababata, hindi ka ba marunong rumspito ng kaunti sa matatanda? Sabi ni Mateo, iginagalang ko lang ang mga kaibig-ibig na matatanda. Ikaw, ang matatandang ito, ay hindi ka kaibig-ibig, kaya hindi ka gumagalang. Gayunpaman, mas kaibig-ibig ka kaysa kay matandang Jing. Kaya nga uupo ako rito at makikipag-usap sa iyo. Sabi ni matandang Han, tungkol naman kay matandang Jing, kailangan mong maging maingat. Ang lalaking iyon ay talagang puno ng kasamaan. Baka hinihintay ka niya sa kung saan. Nakangiting sabi ni Mateo, dahil may pangalawang pagkakataon ako sa buhay, natural lang na kailangang ayusin ang isyong ito isa-isa. Kung hindi ako hahanapin ni matandang Jing, hahanapin ko pa rin siya. Sige, makikipagkita ako sa isang matandang kakilala ngayon, medyo nababagabag ang mga emosyon, huwag ka nang magsalita ng masama. Dapat alam mo na ang intensyon ko sa pagpunta rito, sabihin mo ng diretso.
Tumango si Matandang Han at sinabing, "Nako, kaibigan mo rin pala yan, Findblade Mountain, Jinpeng." 10:43. Nakahinga ng maluwag sina Chen Ao at ang iba nang makita nilang lumabas si Mateo ng City Lord Manor ng walang galos. "Ginoo, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Tucker. "Ano kaya ang problema? Hindi ba ako lubos na maayos?" "Tara, magayos na tayo," sabi ni Mateo. Natigilan si Tucker at sinabing, "Ginoo, alam mo ba kung sino ang nanlilinlang?" "Syempre naman, kung hindi, ano ang pinunta ko rito?" tanong ni Mateo. May ekspresyon ng pagsamba si Tucker habang sinasabi, "Ginoo, ang Panginoon ng lungsod na ito ng Dark Cloud City ay talagang misteryoso." Ang matandang ito ay itinuturing na ring veterano, ngunit hindi ko talaga alam kung anong klaseng tao ang Panginoon ng lungsod na ito ng Dark Cloud City. Tumango si Lander na nasa tabi at sinabing, "May mga void mystic powerhouses talaga na nagbabantay sa kanyang gate. Ang City Lord na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong nilalang." Nakangiting sabi ni Mateo, gusto lang magkunwaring misteryoso si Matandang Han. Sa totoo lang, hindi rin naman malaking bagay iyon. Narinig na ba ninyo ang pamagat ng alchemy fanatic dati? Nang mabigkas ang mga salitang ito, maayos pa rin si Chen Ao, ngunit sina Lander, Tucker, at Alwin ay namutla sa takot. Ang City Lord ng Dark Cloud City ay ang alchemy fanatic na si Han Jing, na ang pangalan ay yumanig sa Divine Realm 50,000 taon na ang nakalilipas. Sigaw ni Tucker ng buong lakas. May tsismis na 50,000 taon na ang nakalilipas, matapos siyang magkaroon ng isang malaking labanan at ang kasalukuyang Void Divine King, nawala siya. Hindi ko inakalang siya pala ang naging Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City. Isa pa, 50,000 taon na ang lumipas. Bulalas ni Alwin. Oo. 1,000 taon lang ang ginamit ni Senior Han Jing para maabot ang tugatog ng Alchemy Emperor. Nang panahong iyon, ang Divine Realm ay walang kapantay na naantig. Nang ibabaw na sabi ni Tucker at tumigil. Bigla niyang naalala na ang sarili niyang Panginoon ay tila mas kakaiba pa at gumamit lamang ng 300 taon para maabot ang pinakamataas na antas ng Alchemy Emperor. Pagkatapos ng isa pang 200 taon ng akumulasyon, kayanan niyang makipagdebate tungkol sa daw kay Han Jing, ang ganitong uri ng walang kapantay na makapangyarihang tao. Nakangiting sabi ni Mateo, tunay ngang walang kapantay na henyo si Matandang Han. Hindi mababa ang lakas niya kumpara sa akin at sa aking ama. Pero itong mga matandang ito, kapag mas madalas mo siyang nakasalamuha, matutuklasan mo na sila ay mga taong sadyang nagpapalito lamang ng mga bagay-bagay. Sa ganitong paraan, ipaparamdam nito sa mga tao na sila ay napaka-misteryoso, na may pakiramdam ng pagiging mahirap unawain at palaisipan. Sa totoo lang, ganoon din talaga. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ng lahat na mawala ng malay. Sa kagustuhang matuklasan ang kanilang mahiwagang belo, kailangan mo ring magkaroon ng lakas na kapantay nila. Kung hindi, sino ang mag-aalala sa iyo? Ang mga ranggo sa mga salita ng martial arts ay walang kapantay na mahigpit. Kung kulang ang lakas, hindi kailanman makakasali ang isang tao sa bilog na iyon. Kunin mo na lang si Matthew ng nakaraang buhay, ang kanyang mga kaibigan at kaaway ay halos lahat ng pinakamataas na nilalang sa Divine Realm. Kahit ang mga ordinaryong Divine King Powerhouse ay walang karapatang makipag-usap sa kanya. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at tumingin sa lahat habang nakangiting sinabi, "Sige na, kung matino ang grupo ng mga taong iyon, maituturing na tapos na rin ang bagay na ito. Kung hindi matino, aabalahin ko pa kayong lahat ng kaunti." Nang makita ang mga mata ni Mateo na may masamang balak, isang malamig na hangin ang tumama kina Tucker at sa iba pa mula sa likuran. Ang mga matang ito ay parang isang lobo na nakatingin sa isang tupa. Miho? Anong gusto mong gawin?" Mahinang sabi ni Tucker. "Malalaman nyo rin sa oras na iyon. Ang Findblade Mountain ay hindi isang napakabanal na lupain. Ngunit kung pag-uusapan ang lakas, hindi rin ito gaanong mahina kumpara sa mga napakabanal na lupain. Sa simula, ang Findblade Mountain ay isa lamang rank 1 Holy Land na ang lakas ay lubos na malakas. Ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas, ang kanilang banal na lupain ay nagbunga ng isang walang kapantay na henyo na talagang nakarating sa kaharian ng Void Mystic. Mula noon, ang katayuan ng Findblade Mountain ay tumaas ng husto, papalapit na sa mga Super Holy Land.
Ang panghabang buhay na hiling ni Jinpeng ay gawing isang napakabanal na lupain ng bundok Findblade. Gayunpaman, ang 8 dakilang super banal na lupain, bawat isa sa kanila ay isang puwersang may napakalalim na pundasyon at hindi ganoon kadaling palitan. Sa loob ng 100,000 taon na ito, maraming Rank 1 Holy Land ang nakapagdulot ng mga powerhouse ng Void Mystic Realm noon. Ngunit ang mga tunay na nakakarating sa Super Holy Land ay napakakaunti lamang. Mula nang lumikha ang Findblade Mountain ng isang Jinpeng, palagi na silang mapang-api at dominanti sa mga ginagawa. Sa loob ng 1,000 taon na ito, marami na silang nagawang masasamang gawain. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, minsan nang humingi si Jinpeng ng tableta mula kay Matthew, ngunit tinanggihan siya ni Matthew gamit ang mahigpit na mga salita. Ang bagay na ito ay nagpaisip sa kanya. Mula noon, ang kanilang puot laban sa Medicine King Hall ay naging napakalakas. Sa sandaling ito, si Jinpeng ay kasalukuyang nasisiyahan sa kanyang sarili sa kuta ng Findblade Mountain. Hahaha. Hindi ba't gusto ni Matthew na punk na iyon ang Ancient Spirit Center Fragrant Grass at Jade Green Sacred Flower Stamens? Kukunin ko lahat para sa kanya, tingnan kung paano niya pa rin pinoproseso ang mga table tasks. Bantayan ninyo akong mabuti, kahit nakakaunti ang 2 uri ng spirit medicine na ito, dahil sa mga abnormal na nangyayari sa Immemorial Medicine Garden, maaari pa rin itong lumitaw muli. Hanggat lumitaw ito sa merkado, dalhin ninyo agad ito para sa akin. Sabi ni Jinpeng nang may malakas na tawa. Opo, Panginoon ng bundok. Nagpadala na kami ng mga tauhan. Hanggat makakatanggap kami ng balita tungkol sa 2 uri ng mga gamot na pang-espirito, bibilhin namin ang mga ito kaagad. Ang nagsasalita ay ang kanang kamay ni Jinpeng, ang pinakamataas na banal na hari, si Regan York. Sa loob ng ilang taon, si Jinpeng ay naghanda ng isang malaking pangkat ng mga eksperto para sa Findblade Mountain. Ang pagtaas ng lakas ay kahanga-hanga. Sa paghahambing, ang ugali ng isang baguhan ay lalong nagiging kakaiba. Ang mga bagay tulad ng pagpuksa sa buong angkan ay nangyayari sa pinakamaliit na dahilan. Hey, sa pag-iisip kay Matthew, sa walang pag-asa na itsura ng punk na yan, walang kapantay ang kasiyahan ng upuan na ito sa puso ko. Ang tanga talaga ng punk na yan na si Wushan, para pukawin si Matthew nang hindi man lang naiintindihan ang sitwasyon. Dapat siyang bugbugin. Natatawang sabi ni Jinpeng. Hindi naman sa natatakot siya kay Mateo. Kahit na may hawak na banal na artifact si Mateo, gamit ang lakas niya sa Void Mystic Realm, wala pa rin siyang takot. Bukod pa rito, ang impormasyong nakuha niya ay mas komprehensibo kaysa kay Wushan. Masyadong maraming banal na asensya ang ginamit ni Mateo sa malaking labanan noong nakaraang pagkakataon. Malamang, hindi pa nagagamit ng higit sa ilang beses ang banal na artifact. Pero mayroon pa rin siyang kaunting pangamba sa mga banal na artifact. Perpekto lang ito. Matapos pigilan ni Mateo si Dionysus at ilabas ang balita tungkol sa pagnanais niya ng 2 uri ng spirit medicine, nagkaroon ng inspirasyon si Jinpeng at palihim na binili ang 2 uri ng spirit medicine na ito, nang hindi binibigyan si Mateo ng kahit kaunting pagkakataon. Haha, ang galing talaga ng Mountain Lord. Malamang hindi kailanman inakala ng punk na iyon na tayo ang palihim na bumibili ng mga gamot para sa espiritu. Isa lamang itong pangarap para makuha niya ang 2 uri ng gamot para sa espiritu bago magbukas ang Immemorial Medicine Garden. Natatawang sabi ni Regan. Tumango si Jinpeng at sinabing, bagamat may banal na artifact ang batang iyon, mahina pa rin ang kanyang lakas. Kung tama ang aking mga haka-haka, tiyak na nakakahanap siya ng 2 uri ng spirit medicines na ito para matulungan ang 2 nasasakupan niya na pinuhin ang mga medicinal pills. Sa ganitong paraan, ang kanyang katiyakan na makapasok sa Immemorial Medicine Garden ay mas mapapalaki rin ng ilang puntos. Pero ngayon, hahaha. Habang nagsasalita si Jinpeng, lalo siyang natutuwa. Hindi niya mapigil ang matawa. Noon, pinagalitan siya ng husto sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang mga maling gawain, na sinasabing nakagawa siya ng lahat ng uri ng masasamang gawain, at hindi karapat-dapat na tumanggap ng mga gamot, at kung ano-ano pa. At sinira pa ang lahat ng mga gamot na pang-espirito na maingat na natagpuan ni Jinpeng sa kanyang mukha.
Agad na samuka si Jinpeng noon at gustong kumilos laban kay Jinpeng, ngunit malubhang nasugatan siya ng mga eksperto ng Medicine King Hall at tumakas. Ang bagay na ito ay isang walang kapantay na kahihiyan sa buhay ni Jinpeng. Bukod dito, palagi siyang kinukutya ng mga tao kalaunan. Sa kanyang pagkatao, paano niya ito makakayanan? Habang nasisiyahan si Jinpeng sa kanyang sarili, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit at direktang dinurog. Hindi maganda, dali umiwas ka. Agad na nawala ang anyo ni Jinpeng sa kanyang kinatatayuan. Para lamang makarinig ng isang kalabog. Ang lugar kung saan naroon si Jinpeng ay direktang nadurog at naging isang ilang. Tumayo si Mateo at tumingin kay Jinpeng ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, at sinabing, Jinpeng, pagkatapos ng maraming taon na hindi tayo nagkita, hindi ko inakalang ganito ka pa rin kadumi. 1044. Mahinahong sumenya si Mateo. Ang Vast Heaven Pagoda ay naging isang maliit na pagoda at bumalik sa kanyang kamay. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Jinpeng ay nagpakita ng isang ekspresyon ng kasakiman. May mga bali-balita na bukod sa isang divine artifact ng angkan ng dragon, mayroon pa ring mala divine artifact sa mga kamay ni Mateo, na hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Dapat itong maliit na pagoda. Matthew, pagod ka na bang mabuhay? Para talagang mang-asar sa Lolo Yates mo. Tanong ni Jinpeng nang may pag-aalala. Hindi niya akalain na si Mateo pala ay nang ahas na pumasok at manguyam ng ganito kalakas, na direktang sumire sa kanyang pugad. Malamig na sinabi ni Mateo, ikaw ang unang nag-udyok sa akin. Ibigay mo ang Ancient Spirit Center Fragrant Grass at Jade Green Sacred Flower Stamen, at makaiwas ka sa matinding sakit na dulot ng laman. Nabahala si Jinpeng sa kanyang puso, ngunit tumanggi siyang aminin ito ng pasalita at malamig na sumanghal habang sinasabi, Matthew, huwag kang gumawa ng gulo ng kusa. Ano ba ang Ancient Spirit Center Fragrant Grass? Ngayon ko lang ito nakita. Kung gusto mong maghanap ng gulo, hahabulin ka ni Lolo Yates. Huwag mong isipin na kahanga-hanga ka gamit ang isang banal na artifact. Iyong ilang maliliit na fries pa lang sa likod mo, wala pa sa isip ng upuan na ito ang mga iyon. Umiling si Mateo at bumantong hininga habang sinasabing, kung ganoon, gusto mo bang makipag-usap ulit pagkatapos makipag-away? Malamig na ngiti ang sinabi ni Jinpeng, tumigil ka na sa pag-arte dyan. Sa laban ng puting tigre, natalo ka ni Carson na parang isang palaboy na kuneho. Naglalakas loob ka pa ring magpanggap na walang alam sa harap ng Lolo Yates mo. Dahil inihatid mo ang iyong sarili sa pintuan, sabay nating ayusin ang luma at bagong suma ng loob. Pagkatapos magsalita, isang nakakatakot na aura ang kumalat. Direkta talagang binuksan ni Jinpeng ang kanyang Divine King Domain. Ang takot ng isang Void Mystic Powerhouse ay naipakita ng buo sa sandaling ito. Masyadong pabaya si Lord Matthew. Si Jinpeng ay isang Void Mystic expert, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, paano siya magiging katapat ni Jinpeng? Bagamat hindi gaanong tumaas ang lakas ni Jinpeng sa loob ng maraming taon, isa pa rin siyang Void Mystic expert sa huli. Kahit na may hawak na divine artifact si Lord Matthew, medyo malaki rin ang pagkakaiba niya. Mukhang may balak si Jinpeng na kalabanin si Lord Matthew at kinuha ang dalawang uri ng spirit medicines na ito sa dilim. Hindi nakakapagtaka na hindi natin ito matagpuan noon pa man. Kulang lang talaga ang lakas ng mga nasasakupang ito na dala ni Lord Matthew. Sina Chen Ao, Tucker, at Lander ay mayroon lamang lakas ng mga ordinaryong Divine King sa mga sandaling iyon. Samantalang si Alwyn ay bahagyang mas magaling kaysa sa kanila na may napakataas na lakas ng Divine King. Pero silang apat ay hindi nakayanan ang kahit isang suntok sa harap ng mga eksperto ng Findblade Mountain. Hindi pinansin ng iba, ang isang Jinpeng ay sapat na upang durugin silang lahat. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, dahil naghahanap ka rin ng gulo, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos magsalita, lumapit si Mateo sa trio ni Chen Ao na may dalang kislap at nagpakawala ng ilang bagay gamit ang napakabilis na kasanayan. Hindi malinaw na nakita ng lahat kung ano ang mga ito. Nang inig ang buong katawan ng tatlong Chen Ao, biglang sumikat ang kanilang mga aura. Hahaha. Ginoo, anong ginawa mo ngayon lang?
Bakit pakiramdam ko ay nakabawi na ako sa aking tugatog na estado? Tuwang-tuwa si Tucker habang natatawa. Kanina lang, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang likod at ulo. Pagkatapos, bumalik ang walang hanggang lakas sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng isang kisap mata, ang kanyang lakas ay bumalik sa kanyang tugatog. Pareho ang sensasyon ni Lander sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kanyang aura ay tumataas din hanggang sa hangganan ng pinakamataas na Divine King. Si Chen Ao naman. Bigla niyang iminulat ang kanyang lawang mata. Kumislap ang kanyang mga mata. Isang nakakatakot na puwersa ng dragon ang agad na bumalot sa buong lungsod. Kahit hindi ako nakabawi sa aking kalakasan, ang pagsuntok sa batang ito. Sapat na. Ginoo, paano ko ba mabubugbog ang batang ito? Tiningnan ni Chen Ao si Jinpeng nang may masamang balak habang sinasabi niya. Sinulyapan silang tatlo ni Mateo nang may simpatiya at malamig na sinabi, 2 oras lang, suntukin mo kung gusto mo. Suntukin mo hanggang sa umiyak sila para sa kanilang mga mommy. Ginamit ni Mateo ang Golden Needle Acupoint Piercing Method ngayon lang para pasiglahin ang potensyal ng tatlo para pansamantala silang makabawi sa kanilang tugatog. 2 oras lang ang kaya nitong itagal. Pagkatapos ng 2 oras, tuluyan na silang mauubos, hindi na nila magagamit kahit kaunting enerhiya ng asensya. Kahit ang isang normal na tao na walang lakas para itali ang manok ay madaling makakapatay sa kanila. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalala ang mga nangyari, ang trio Chen Ao ay mga taong may malawak na karanasan at alam nilang tiyak na magkakaroon ito ng mga epekto. Pero, ang pakiramdam ng pagbabalik sa tuktok ay tunay na napakaganda. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamaliit sa kanila ay napigilan na rin ng mahigit 3,000 taon. Kahit panandalian lamang ang kanilang pagbangon, nakaramdam din sila ng kabayanihan. Nang makita ang trio ng Chen Ao na biglang lumakas ang kanilang mga aura, hindi napigilan ni Jinpeng na magbago ng husto ang ekspresyon ng mukha. Ayos pa naman ang 2 pang tao, pero ang makapangyarihang lahi ng dragon ay talagang nakakatakot. Sa likas na ugali, gustong tumalikod ni Jinpeng at tumakbo. Ngunit hindi siya binigyan ni Chen Ao ng kahit anong pagkakataon. Sa isang kisap mata, bigla siyang pumasok sa kanyang Divine King Domain dala ang isang marahas na impact force. Dam Ugong. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Chen Ao ay nakakatakot ng husto. Kahit ang Divine King Domain ni Jinpeng ay hindi ito kayang harangan dahil direktang nadurog ito sa ilalim ng lupa. Hahaha. Batang walang hiya, makikita mo sa upuang ito kung sino ang maliit na isda. Noong naglilibot ang upuang ito sa Divine Realm, hindi pa nga ipinapanganak ang lolo ng lolo mo. Tumawa ng malakas si Chen Ao at direktang sumugod sa ilalim ng lupa. Sa panahong ito, talagang labis siyang inaapi. Kahit sinong Tom, Dick, at Harry ay maglalakas loob na pamwesto sa harap niya. Sino siya? Chen Ao. Sa loob ng 50,000 taon na ito, bukod kay Trenton, halos siya na ang pinakamalakas sa angkan ng mga dragon. Ang lakas niya, maging ang mga Void Mystic Powerhouse ay kinailangang magpatira pa para sa kanya. Pero umikot ang panahon, ang mga batang ito ay pawang mga arrogant sa harap niya. Paano siyang hindi magagalit? Ngayon, sa wakas ay ibinuhos niya ang lahat ng hinanakit sa panahong ito kay Jinpeng. Dam Ugong. Nang oras na iyon, habang ang lahat ay nalilito, isang sunod-sunod na nakakakilabot na alon ang nagmula sa ilalim ng lupa. Paminsan-minsan, napakaraming kalat ang itinatapon pataas, na nagpapakirot sa puso ng lahat ng marinig nila ito. Haha, Matandang Wu, ang saya-saya ni Matandang Ao sa pakikipaglaban. Dap kumilos na rin tayo. Sabi ni Tucker sabay tawa ng malakas. Tumanggaw si Lander. Nagdala ang 2 tao ng isang malakas na momentum at sumugod patungo sa mga banal na hari ng Findblade Mountain. Nagbago ang ekspresyon ni Reagan, at sumigaw siya, huwag kang matakot, marami tayo. Silang 2 ay mga haring pinakamataas na Diyos lamang. Kung gusto mong makakuha ng anumang kalamangan mula sa amin, mangarap ka. Tumawa ng malakas si Tucker at sinabing, haha, Matandang Wu, mukhang minamaliit tayo. Ano ang gagawin? Walang ekspresyong sinabi ni Lander, kung gayon, tulungan natin silang paluwagin ng mabuti ang kanilang mga buto at ligament. Ipaalam natin sa kanila ang tinatawag na paggalang sa mga nakatatanda.
Haha, may balak din ako. Lubusang lumabas ang bloodline ni Lander at direktang sinuntok si Reagan. Ugong. Walang anumang pagkagulat, si Reagan ay natamba ng pal-iPad sa isang suntok lamang, habang si Lander ay humabol na parang ayos lang siya. Ipinakita rin ni Tucker ang kanyang walang talong kapangyarihan, hinarap ang 4 na dekalidad na banal na hari ng mag-isa, ngunit lumaban hanggang sa wala na silang kahit kaunting lakas para gumanti. Noong una, inakala ng lahat na ipinapadala ni Mateo ang kanyang sarili sa bibig ng tigre. Walang umasa na sa isang kisap mata, ang panig ni Mateo ay parang mga tigreng pumapasok sa isang kawen ng mga tupa. Ang 3 makapangyarihang eksperto ng Divine King sa ilalim ni Mateo ay binatikos ang mga eksperto ng Fiendblade Mountain gamit ang isang napakalakas na tindig. 10:45. Pagkatapos ng isang oras, ang grupo ng mga eksperto ng Fiendblade Mountain ay tuluyang nahulog sa kamay ng kalaban. Inaamin kong talo ako. Huwag ka nang lumaban. Sigaw ni Jinpeng na kasalukuyang binabayo ng buong lakas. Si Chen Ao, na nasa puspusan niyang lakas, ay talagang nakakatakot, tinalo siya hanggang sa wala na siyang natitirang lakas para gumanti. Sa loob lamang ng isang oras, hindi na niya kayang magtiis pa. Malinaw na sinabi ito ni Mateo kanina. 2 oras na lang. Pero kung patuloy kang lalaban sa ganitong bilis, malamang ay tatapusin na ni Chen Ao si Jinpeng sa loob ng wala pang 2 oras. Maliban na lang, sumigaw siya hanggat kaya niya, pero hindi humina ang mga atake ni Chen Ao. Halos 20,000 taon na siyang nagkulong. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang tugatog na kalagayan. Paano pa kaya tatrituhan ng patas si Jinpeng kung hindi niya ito lubos na naunawaan? At tila wala ring balak si Mateo na hayaan siyang tumigil. Sabi mo lumaban, lalaban tayo. Titigil ka, titigil tayo. Kung ganoon, wala na ba akong mukha? Chen Ao, ituloy mo ang pagbugbog para sa akin. Hindi ba't siya ay Void Mystic Realm? Suntukin mo siya hanggang sa maging walang laman ang loob niya para sa akin. Malamig na sabi ni Mateo. Sa sandaling marinig ni Chen Ao, tila tinurukan ng mga stimulant ang buong pagkatao niya, at ang kanyang ofensibong kapangyarihan ay agad na naging mas matapang ng ilang beses. Bagamat binuksan niya ang kanyang Divine King Domain, ang kanyang Divine King Domain ay hindi kayang hamarang kahit kaunti sa ilalim ng kapangyarihan ng bloodline ni Chen Ao. Ang lugar na naapektuhan ng malaking labanan ng mga powerhouse ng Void Mystic Realm ay napakalawak. Ang malawak na bahagi ng rehiyon na ito ay naging isang kaparangan na. Sa kaibuturan ng City Lord Manor, bahagyang bumantong hininga si Matandang Han at sinabing, pinakiusapan siya ng batang ito na magdahan-dahan, pero hindi siya nakikinig. Pero ang kapangyarihan ng kanyang Golden Needle Acupoint Piercing ay tila mas malakas kaysa dati. Ang batang ito ay naglalabas ng kakaibang kababalaghan kahit saan pagkatapos bumalik sa pagkakataong ito. Kahit ako ay hindi ko rin siya maintindihan. Mukhang ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito ay medyo sulit na panoorin. Pagkatapos magsalita, bigla niyang itinaas ang pamangwit. Isang maliit na isda ang nahila niya pataas. Nang makita ito ni Matandang Han, hindi niya napigil ang sabihin ng emosyonal, natanggal ka na, parang 1,000 taon na ang lumipas. Pagkatapos magsalita, pinakawalan niya ang maliit na isda mula sa kawil at casual na inihagis, at muling itinapon pabalik sa malaking ilog na iyon. Samantala, sa oras na ito, si Jinpeng ay puno ng dugo, ang kanyang paghinga ay lubhang magulong, na tila halos hindi na niya matiis. May sasabihin ako. Huminga ng malalim si Jinpeng at sumigaw ng buong lakas. Saka lamang ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay, kudyat na huminto ang 3 tao. Natigilan si Chen Ao. Noon lang nakita ng lahat ang paglitaw ni Jinpeng. Gula-gulanit ang kanyang damit, ang kanyang mukha, mga braso, katawan, at mga mantsa ng dugo ay nasa lahat ng dako. Siya ay nasa isang lubhang kaawa-awang kalagayan. Paano pa man nagkaroon ng kahit kaunting dignidad ng isang Panginoon ng bundok? Gaya ng sinabi ni Mateo, hindi siya mukhang Void Mystic expert ngayon, kundi parang isang eksperto na may kawalan sa loob. Kung tungkol naman sa iba, hindi rin naman sila gaanong mas magaling kaysa sa kanya. Mas malungkot pa ang sitwasyon ni Reagan kaysa kay Jinpeng. Halos matamba na ang buong katawan niya at maging isang tambak ng giniling na karne.
Habang ang iba pang mga eksperto sa Divine King ay hinampis din ni Tucker hanggang sa hinahanap na nila ang kanilang mga ngipin. Ang tatlong walang kapantay na makapangyarihang nilalang na ito ay kumikilos, ang palabas ay hindi isang ordinaryong uri ng nakakagulat. Kung isasantabi si Chen Ao, para maging pangalawa at pangatlong bilanggo sina Lander at Tucker sa White Tiger Clan, paano magiging kayang kalabanan ng mga ordinaryong Peak Divine King ang kanilang lakas? Bagamat hindi pa nila nararating ang kaharian ng Void Mystic, hindi pa rin sila masyadong nalalayo. Dahan daw ang naglakad si Mateo sa harap ni Jinpeng at malamig na sinabi, "Ano ang meron ka, bilasan mo. May oras pa mula 2 oras, sapat na para bugbugin ka hanggang sa matanggal lahat ang ngipin mo." Labis na nagalit si Jinpeng. Ngunit sa harap ng isang napakalakas na kalaban, wala talaga siyang kahit kaunting init ng ulo. Labis siyang nalampasan ng lakas ni Chen Ao. Isa pa, wala siyang ideya kung anong klaseng stimulant ang tinurok sa lalaking ito, ang lakas niya sa pakikipaglaban ay talagang napakalakas. Hindi napigilan ni Jinpeng. Kung alam lang niya na si Chen Ao ay nakakulong na sa loob ng 20,000 taon sa isang piitan, malamang matagal na sana siyang nagbaba ng armas at sumuko. Nagngingit-ngit si Jinpeng at sinabing, "Ang Ancient Spirit Center Fragrant Grass at Jade Green Sacred Flower Stamen Matter ay ako nga ang gumawa. Nang araw na iyon, nabalitaan kung gusto mo ang 2 uri ng spirit medicines na ito, kaya nagpadala ako ng mga tao para mangolekta ng maaga. Ayaw pang ang ibenta sa akin ng 2 taong iyon, at iginiit nilang ibigay sa iyo." Pagkatapos, pinilit kong patayin sila at pilit na inagaw ang 2 uri ng spirit medicines na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nag-alab sa pananabik ang lugar na ito. Ang mga pamamaraan ng Findblade Mountain ay talagang medyo masyadong mabangis. Upang makaganti kay Matthew, walang pakundangang pinatay ni Jinpeng ang mga inosente. Ayaw ring sabihin ni Jinpeng ang totoo, ngunit alam niyang napakatalino ni Mateo. Kung hindi niya sasabihin ang totoo, hindi niya malalampasan ang balakid na ito ngayon. Sa anumang kaso, ang reputasyon ng Findblade Mountain ay hindi maganda sa simula pa lang. Hindi rin mahalaga ang pagiging medyo pangit. Hindi na kailangang matakot sa Katie kung maraming kuto. Ang mundo ng martial arts na ito ay umaasa pa rin sa lakas para makapagsalita. Kahit na mas lalong hindi magustuhan ng mga taong ito, ano pa ang magagawa nila sa kanya? Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Mabuti na lang at matino ka. Nasaan ang mga gamot para sa espiritu?" Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Jinpeng, ngunit pinatigas pa rin niya ang kanyang anit at sinabing, "Ang mga gamot sa espiritu ay nilunok ko na." Nang marinig ito, mas lalong napukaw ang damdamin ng publiko. Bawat isa sa kanila ay itinuro si Jinpeng at mapait na nagmura. Lalo na si Tucker, hiniling niya na sana ay makalapit siya at mabali ang ulo. Pero hindi ito lumampas sa inaasahan ni Mateo. Walang pakialam niyang sinabi, "Ano ang kailangang gawin, hindi mo na kailangang turuan pa ako, di ba?" Ang ekspresyon ni Jinpeng ay walang kapantay na pangit. Kumuha siya ng singsing na pangimbak at inihagis ito kay Mateo, sabay sabi, "Narito ang mga gamot na pang-spirit na natipon ng aking Findblade Mountain sa panahong ito. Mayroon pang ang 50,000 Heaven Essence Crystals. Dapat sapat na iyon para mabawi ka, di ba?" Ang paglalakbay na ito sa Immemorial Medicine Garden, Findblade Mountain ay isa sa mga pinakaunang pangkat ng mga paksayo na dumating. Sa panahong ito, nakalap nila ang ilang mga high-rank spirit medicine. Hindi kailanman inakala ni Jinpeng na ganito pala kalala ang kahihinatnan ng pag-provoke kay Mateo. Ang mas pinagtataka niya ay malinaw na palihim niyang ginawa ang bagay na ito, paano nga ba nalaman ito ni Mateo? Tinanggap ni Mateo ang singsing na imbakan at malamig na sinabi, "Jinpeng, kung sa tingin mo ay nakakatuwang hamanin ang batang Panginoon na ito, maaari ka ring pumunta at hamanin muli sa susunod. Pero kailangan mong tandaan na maghanda ng mas maraming gamot sa espiritu sa susunod. Kung hindi, malamang na hindi ito maaayos ng ganoon kadali." Pagkatapos mag-usap, isinama ni Mateo si Chen Ao at ang iba pa at nilisan ang lugar na ito. Gulo na lang ang natira. Ang kuta ng Findblade Mountain ay tuluyan ng naging isang kaparangan. Pagbalik sa tirahan, ang ekspresyon ni Tucker ay walang kapantay na pangit habang malungkot niyang sinabi, "Ginoo, sapat na ang lakas ni Matandang Ao para patayin ang molditang lalaking iyon. Bakit mo siya hahayaang makakas?" Labis siyang naguluhan.
Malinaw na dinurog ng husto ni Chen Ao si Jinpeng. Kaunti na lang ang natitira para matapos siya. Habang nasa kanilang panig, ang pagpuksa sa grupo ng kabilang partido ay hindi rin imposible. Hindi niya alam kung bakit naging mabait ang kanyang kamahalan at hinayaan ang grupong ito na umalis. Medyo mataas ang hinanakit ni Tucker kay Jinpeng. Sa simula, ang kanyang lakas ay maaaring makabawi agad. Ngunit ngayon, kailangan nilang hintayin ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden bago magkaroon ng pagkakataong makabawi. Pero malamig na sumanghel si Chen Ao habang sinasabing, "Gago ka. Kung mapapatay ko siya, pipigilan ba ako ng kamahalan?" Kakagat pa nga ang kuneho kapag kinurot, lalo na't ang lalaking iyon ay isang eksperto sa Void Mystic. Sa pagpunta niya sa Immemorial Medicine Garden ngayon, tiyak na marami siyang inihandang trompeta. Kung talagang mapipilitin siyang mapunta sa isang sulok, wala ni isa sa atin ang makakakuha ng anumang kalamangan. Huwag mong kalimutan, mayroon lang tayong 2 oras. 10:46. Nakita ito ng malinaw ni Chen Ao sa kanyang puso. Sa totoo lang, matagal na niyang napagtanto ang kahihinatnan nito. Kaya naman, kahit mukhang walang awang nananakit siya, hindi siya nagpakawala ng tunay na mga galaw na pamatay. Si Jinping ay isa pa ring eksperto sa Void Mystic. Kung talagang mapipilitin siyang mapunta sa isang sulok, malamang na hindi rin siya ganoon kadaling pakitunguhan. Ang dahilan kung bakit hindi gumamit si Jinping ng mga trump card ay dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang sarili ng masyadong maaga. Kung ipapakita niya ang lahat ng kanyang mga trump card sa oras na ito, hindi siya gaanong aasa sa pagpasok sa Immemorial Medicine Garden. Ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito ay nakaakit na ng maraming eksperto. Kahit ang mga Void Mystic Powerhouse ay maaaring hindi rin makakuha ng anumang kalamangan. Ang pagbubunyag ng mga trump card ng masyadong maaga, ay maaaring direktang maligaw, o kaya'y sumubok at maghain ng kamatayan. Malamang ay walang ikatlong landas na dapat tahakin. Tumingin si Mateo sa 3 tao at nakangiting sinabi, "Pinasigla ko ang inyong potensyal gamit ang Golden Needle Acupoint Piercing Skill, kaya't panandalian kayong nakabawi sa inyong kalakasan. Pero agad-agad, mawawalan kayo ng lakas sa buong katawan. Sa loob ng 3 araw, mamamaga ang inyong mga meridian sa sakit, ang buong katawan ninyo ay parang sinusunog ng nagliliyab na apoy. Malamang na hindi ninyo may galaw ang inyong mga daliri." Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng 3 tao. Hindi masyadong kasiya siya ang ganitong klase ng lasa. Alam nila na ang mga kahihinatnan ay lubhang malala, ngunit hindi nila inakalang magiging ganito kalala ito. Miho, may paraan ba para mabawasan ito ng kaunti? Mahinang sabi ni Tucker. Umiling si Mateo at sinabing, "Walang paraan. Ang magagawa ko lang ay siguraduhing hindi masisira ang pundasyon ng iyong martial daw. Pero kailangan pa ring tiisin ang kaunting paghihirap." Walang kapantay ang pangit ng ekspresyon ng 3 tao. Pero alam din nila na totoo ang sinabi ni Mateo. Ang ganitong uri ng potensyal na mga pamamaraan ng pagpapasigla ay karaniwang kailangang magbayad ng napakalaking halaga. Ang ganitong uri ng halaga ay hindi kasing simple ng paghiga sa kama ng 2 araw. Para kay Mateo, ang makamit ito ay isang paraan na lubhang kasuklam-suklam. Habang nag-uusap sila, biglang nanginig ang 3 tao, nanigas ang kanilang buong katawan, at pagkatapos ay tuluyang bumagsak ng matigas. Di dumating na. Agad-agad. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Tucker, walang tigil ang panginginig ng buong katawan niya, mukhang kaawa-awa. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Magpahinga kayong 3 ng panatag ang inyong mga isipan. Papasok ako sa isang pribadong lugar sa 2 araw na ito para pinuhin ang Pure Source Infusion Divine Pill. Ituring na lang ninyo ito bilang gantimpala para sa inyo, Kuo." Pagkarinig sa mga salitang ito, maayos pa rin si Chen Ao, ngunit sina Tucker at Lander, ang dalawa, ay nanginag sa buong katawan. Kahit na nanginginig ang kanilang buong katawan, nanlaki ang kanilang mga mata, nakatitig ng diretso kay Mateo. Gusto nilang malaman kung ginugulo ba sila ni Mateo o hindi. Nakangiting sabi ni Mateo, si matandang Han na yan ay nakaupo sa Dark Cloud City. Dahil pabago-bago ang Immemorial Medicine Garden, hindi pa siya kayang talunin ng 2 uri ng spirit medicine na ito. Mahirap para sa inyo nitong mga nakaraang araw. Ang tungkol sa mga medicinal pills, iwan ninyo sa akin.
Pagkalipas ng ilang araw, bumuhos ang mga sinag ng liwanag sa labas ng Dark Cloud City. Isang napakalakas na enerhiya ang lumabas hanggang sa makaramdam ang mga tao ng pagka-asphyxiated. Alam ng lahat na ang Immemorial Medicine Garden, na nagbubukas kada 500 taon, ay magbubukas na sa wakas. Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga martial artist ang nagtipon sa mga panlabas na rehiyon ng Immemorial Medicine Garden. Mga kasama, tingnan ninyo. Iyan ang napakabanal na lupain, ang mga tao ng Don Heavenly Palace. Ang nangunguna ay ang kanilang Panginoon sa Vice Palasyo, si Loki. Isa pa, ang matandang lalaking nasa tabi niya ay kilala bilang numero 1 tao sa ilalim ng Grandian Divine King, si Zakai. Mukhang ang Immemorial Medicine Garden trip ngayon, desidido na sila. At saka, doon din sa banda, ang Vice Sect Master ng Heavenly Sword Sect, si Sword 13. Hindi ko akalain na pumunta rin pala siya. Noong isang araw, pinukaw ni Wuzhan si Lord Matthew. Dahil dito, binugbog siya hanggang sa hinahanap niya ang kanyang mga ngipin sa lupa. Ngayong dumating na si Sword 13, malamang na magkakaroon ng malaking pressure si Lord Matthew. Dumating din ang mga tao ng Seven Absolute City. Ang pangalawang Panginoon ng lungsod ng Seven Absolute City, si Dajang, ay isang makapangyarihang Void Mystic Realm din. Ang mas nakakapangilabot pa ay ang patron sa likod ng Fiendblade Mountain ay ang Seven Absolute City. Kung makikipagtulungan si Jinpeng kay Dajang para harapin si Lord Matthew, magiging masama ang sitwasyon. Mula sa 8 dakilang super banal na lupain, 3 ang sabay-sabay na dumating. Kung tungkol naman sa mga powerhouse ng Rank 1 Holy Land, napakarami pa nga para isa-isahin. Ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito ay tunay na kakaiba. Nag-aalala pa rin ako para kay Lord Matthew. Ang kanyang mga kaaway sa pagkakataong ito ay masyadong makapangyarihan. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kung paano makakayanan ang napakaraming eksperto ng sabay-sabay. Sa pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden, dumagsa ang lahat ng pangunahing paksayon ng may napakaraming bilang. Labis na nakakagulat ang palabas. Mahirap talaga makilala ang isa sa mga powerhouse na ito ng Void Mystic Realm. Pero ngayon, medyo marami na sila nang lumitaw sila. Siyempre, sila pa rin ang mga eksperto sa Void Mystic ng mga Super Holy Land. Alam ng lahat na ang Thundercry Divine King at Extreme Sword Divine King ay parehong dumating din. Tungkol naman sa mga Void Mystic powerhouse na nagtatago pa rin sa dilim, Diyos ko lang ang nakakaalam kung ilan sila. Sa oras na ito, nagdala si Mateo ng isang grupo ng mga tao at sa wakas ay nagpakita sa pasukan ng Immemorial Medicine Garden, na agad na nagpasiklab ng kaguluhan. Ang kanyang katanyagan ay napakataas, at ang kanyang prestihiyo sa Dark Cloud City ay napakataas din. Sa mga lugar na kanyang nadidaanan, walang sino man ang hindi sumusulyap. Mukhang mainit ang ulo ni Mateo, tumango bilang pagkumpas sa mga sumasamba sa kanya, at ngumiti ng bahagya. Nang makita ang kaguluhan sa panig na ito, biglang dumilim ang ekspresyon ni Wuzhan at likas na gustong gumawa ng hakbang laban kay Mateo. Tigilan mo ang mga kabayo mo, Wuzhuang. Ang layunin natin ngayon ay ang mga gamot na nasa ilalim ng ranggo ng banal na espiritu sa Immemorial Medicine Garden. Hindi tayo dapat matalo ng malaki dahil lang sa maliliit na natamo natin. Narinig ni Wuzhan ang boses ni Sword 13. Sa ngayon sa Immemorial Medicine Garden, iba't ibang puwersa ang nagkukumpulan, nagbabantay sa isa't isa. Walang sino man ang nangahas na kumilos muna. Sa sandaling magsimula ang isang malaking labanan, ang iba ay magiging parang isang mangingisda na nakikinabang sa pakikipagbuno ng snipe at clam. May puot na sinabi ni Wuzhan, Theo 13, hindi ko na talaga matanggap na ganito na lang. Ang tanong ko, bakit ba ang hirap ng buhay ni Matthew? Pinatay ni Carson pati ang ama niya, hindi pa naman patay ang batang ito. Ayos lang din kung hindi siya namatay, pero sa anong batayan niya makakakuha ng divine artifact? Malamig na sabi ni Sword 13, may dala siyang banal na artifact at nagmamalaking naglakad sa mga kalye at marami nang naging target. Maaga o huli, aalagaan siya ng isang taong may intensyon. Kapag nakapasok na tayo sa Immemorial Medicine Garden, pagkatapos maghiwa-hiwalay ang lahat, maghanap ng angkop na pagkakataon at patayin siya.
Sa ngayon, mas mabuting hintayin mong magbukas ang Immemorial Medicine Garden. Manahimik ka na lang. Walang magawa si Wusan at tanging tango lang ang nagawa niya. Dito, handa na ring manggulo si Jinpeng. Nakita niya na sina Tucker at Lander, kasama si Mateo, ay nakalusot na sa pinakamataas na antas ng Divine King, at alam niyang natagpuan ni Mateo ang dalawang uri ng spirit medicine sa ibang paraan. Malinaw na nahanap na ng lalaking ito ang mga gamot para sa mga espiritu at gusto pa rin siyang bugbugin hanggang sa mamatay. Sinasadya talaga niya iyon. Pagkaisip niya pagdating dito, agad na nag-init ang kanyang ulo. Malamig na sinabi ni Dajang, sa ngayon, magulo at masalimuot ang sitwasyon. Mas mabuting huwag ka nang mag-isip ng masama. Kung ganoon lang kadaling patayin si Matthew, marami na sana siyang namatay. Paano niya nahihintay ang pagdating mo? Nang marinig iyon ni Jinpeng, agad na humina ang kanyang pagsigaw. Oo, akala niya ang Mateo pagkatapos ng muling pagkakatawang tao ay isang malambot na persimmon, at gusto niyang masahin ng kaunti. Hindi niya inaasahan na si Mateo ay isang taong mahirap pa ring basagin, nababasag ang kanyang mga ngipin. Nakuha ko. Pero pagkatapos kong makapasok sa Immemorial Medicine Garden, kailangan kong makahanap ng pagkakataon para patayin ang taong ito. Galit na sabi ni Jinpeng. Sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga tao ang dumating sa abot tanaw. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng itim na damit, ang kanilang mga aura ay kahanga-hanga. Mga tao sila ng Medicine King Hall. Ang taong nasa harap ay ang dating Deputy Hall Master ng Medicine King Hall, si Mancho Son. Sigaw ng isang tao sa gulat. 1047. Mula nang matapos ang malaking pagbabagong iyon 20 taon na ang nakalilipas, bihirang magpakita ng mukha ang Medicine King Hall. Hindi ko inakalang pumunta rin pala sila sa Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito. May magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Iniisip ko kung anong klaseng ekspresyon ang makikita ni Mancho Son kapag nakita niya si Matthew. Sa mga nakalipas na ilang taon, halos hindi alam ng lahat ng nasa labas ang sitwasyon ng Medicine King Hall. Kung titingnan ngayon, tila sinakop na ni Carson ang lahat ng dating miyembro ng Medicine King Hall. Kahit si Mancho, isang eksperto sa Void Mystic Realm, ay sumuko sa pamamahala ni Carson. Sa dating Medicine King Hall, nagtipon ang mga makapangyarihang tao. Hindi mo ari ang lakas ng mag-amang Richard at Matthew. Kung idagdag pa ang mga taong ito ni Mancho at Carson, ganoon na nga nabuo ang isang napakabanal na lupain. Ngunit matapos mamatay ang mag-amang G, ang kinaroroonan ng mga ekspertong ito ay naging isang bagay na hindi pa neresolba. Walang kaalam-alam ang mga tagalabas tungkol dito. Hanggang sa nagpakita ang mukha ni Mancho ngayon ay saka lamang ipinakita ng Medicine King Hall ang dulo ng iceberg sa mundo. Ang lakas ng kasalukuyang Medicine King Hall ay talagang nakakatakot pa rin. Kahit baliwalain ang isang veteranong Void Mystic powerhouse tulad ni Mancho, ang lakas mismo ni Carson ay hindi maarak. Nang makita ni Mateo na paparating si Mancho, bahagyang kumunat din ang kanyang mga noo. Sina Richard at Mancho ay magkapatid na tunay na magkapatid. Ang kanilang relasyon ay walang kapantay na matibay. Dati, kapag nakikita ni Mateo si Mancho, kailangan niyang tawagin si Tio Son. Pero ngayon, sumuko na talaga siya hanggang sa mamuno si Carson. Ang bracelet na nasa tabi niya ay ampun din ni Richard. Ngunit ngayon, pinagtaksilan nilang lahat ang mag-amang Lawson. Ano ba ang nangyari sa pagitan nito? Malinaw na natuklasan din ni Mancho si Mateo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang kapantay na malamig. Walang pakialam niyang sabi kay Brazen, ikaw ang humayo at patayin ang traidor na iyon. Walang itinago si Mancho tungkol sa boses na ito. Malinaw itong narinig ng lahat. Ngunit ang resultang ito ay nagpabaliw sa lahat. Traidor. Saan ito nanggaling? Si Mateo ang batang Panginoon ng Medicine King Hall. Masasabing kanya ang buong Medicine King Hall. Paano siya naging traidor ng Medicine King Hall? Gayunpaman, dahan-daang ang nagpatuloy si Mancho, lahat, ang pagbabago 20 taon na ang nakalilipas ay talagang hindi mapigilan. Si Matthew, ang traidor na ito, ay buong lupit na pumatay sa kanyang ama para sa kapakanan ng lihim na kanan ng Divine Tao, ang Medicine God Soul Canon. Mabuti na lang at natuntun siya ni Carson na agad na pumatay sa kanya.
Maliban na lang, hindi ko inakalang nakalusot pala ang kontrabidang ito sa panlilinlang sa lahat at tumakas patungo sa lower realms dala ang isang piraso ng remnant soul. Ngayon, hindi lang lalo pang bumuti ang kanyang lakas, nakakuha pa siya ng isang divine artifact. Kung hahayaan natin siyang patuloy na lumaki ng walang pigil, malamang na magiging isang kalamidad ito para sa divine realm. Pagkasabi ni Mancho ng mga sinabi niya, agad na nagkaroon ng ingay. Hindi nila inakalang nakagawa pala si Mateo ng ganoong kalaking kalokohan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo, at gumapang ang lamig. Hindi rin niya inaasahan na ang Mancho na nagturing sa kanya na parang isang tunay na tiyuhin noon ay magsasalita pa pala ng ganitong uri ng matatalas na salita. Hindi pumatol si Mateo dahil alam niyang walang silbi ang pagpapabulaan. Ang Medicine God Soul Cannon ay tunay ngang nasa kanyang mga kamay, samantalang ang mga matataas na opisyal ng Medicine King Hall na dating nasasakupan na ngayon ay mga tao ni Carson. Lahat ng pagtatalo ay magmumukhang mahina at mahina. Siyempre, sa totoo lang, nang marinig ng karamihan sa mga tao ang Divine Daw Secret Cannon at Divine Artifact, ang dalawang terminong ito, lahat sila ay nagpakita ng sakam na tingin. Hindi inaasahang aksidente ang Medicine King Hall, iyon ay mismong mga gawain ng Medicine King Hall. Wala itong kinalaman sa labas ng mundo. Kahit na talagang ganitong uri ng tao si Mateo, wala rin itong kinalaman sa kanila. Gayunpaman, ang Divine Daw Secret Cannon at Divine Artifact, ang dalawang bagay na ito, ay magkaiba. Bukod pa rito, sa mga salita ni Mancho, ang mga taong kikilos laban kay Mateo ay panig pa sa katwiran. Matthew, hindi ko inakalang ganito ka pala kamabagsik at kawalang hiya. Isang traidor na kontrabida na tulad mo na pumapatay sa sarili nilang ama, lahat ay may karapatang magparusa. Galit na saway ni Jinpeng. Hindi rin matiis ni Wusan na hindi mapabilang sa spotlight, kaya pinagalitan niya, Matthew, karaniwan kang mukhang maginoo, ngayon, wala ka nang masasabi, di ba? Ngayon, ilalapat ko ang hustisya para sa langit, at lilipulin kita, ang kontrabidang ito. Sa oras na ito, si Alwin at ang iba pa sa likuran ni Mateo ay napuno ng matuwid na galit. Alam nilang halos nasa isang walang pag-asa na sitwasyon si Mateo para kay White Light. Paano nagawang patayin ng ganitong klaseng tao na tumulong sa kanyang kaibigan na itaya ang buhay nito ang kanyang ama? Pero pinigilan sila ni Mateo gamit ang isang senadorias ng kamay. Walang pakialam na sinabi niya kay Brazen, bakit ka natutulala? Hindi ka pa rin kumikilos. Nalungkot ang mukha ni Brazen, at ang kanyang figure ay mabilis na gumalaw. Nang makitang kumilos si Brazen, hindi na napigilan ni Wusan ang sarili at sumigaw, Brazen, tutulungan kita. Sumigaw din si Jinpeng, hindi kayang tiisin ng aking Findblade Mountain ang ganitong klase ng masasamang tao. Patayin mo. Sa sandaling ito, isang kidlat ang kumislap sa kawalan. Isa pang figure ang biglang sumugod. Ito ay ang Thundercry Divine King. Sa isang iglap, 4 na makapangyarihang eksperto sa tuktok ang sumugod patungo kay Mateo na may malakas na momentum. Halos mawala ng malay ang mga tao dahil sa aurang iyon. Sa 4 na tao, mayroon pang 2 na mga eksperto sa Void Mystic Realm. Habang sa panig ni Mateo, si Tianming lamang ang naroon, isang eksperto sa Void Mystic. Dahil dito, siguradong patay na si Lord Matthew. Hay! Ang sabi ko, kayo nga, isa ba talaga siyang kontrabidang traidor na pumapatay sa sarili niyang ama? Hindi ako naniniwala rito. Pinupuri ng mga tao si Lord Matthew. Paano siya naging ganitong klaseng tao? Isa lamang itong one-sided na kwento mula sa Mancho na iyon. Hay nako, kahit ano paman, napakaraming kalaban na ang nagawa ni Matthew. Ang 4 na magagaling na ekspertong ito ay nakapalibot at umaatake, wala na siyang posibilidad na makatakas ng buhay. Naawa ang lahat. Habang nagtutulungan ang 4 na magagaling na ekspertong ito, halos isang tiyak na senaryo ng kamatayan ang kanilang naranasan. Pero walang balak si Mateo na gumawa ng hakbang. Nakatayo siya habang nakalagay ang mga kamay sa likod na parang wala siyang pakialam. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan si Tianming at direktang nakipaglaban sa Thundercry Divine King. Silang dalawa ay magkaaway.
Sa sandaling iyon, sina Lander at Tucker, ay sumabog ang dalawang tao na may isang aura na nagpamangha sa mga tao, na nagpamangha sa 3 taong kasalukuyang nagmamadali. Divine King Domain. Parehong nakalusot ang 2 taong ito sa kaharian ng Void Mystic. Ito. Paano ito naging posible? Napakakakaiba rin nito, di ba? Ilang araw na ang nakalipas, ang 2 taong ito ay mga ordinaryong deity realm pa rin at kailangan nilang gamitin ang Golden Needle Acupoint Piercing Method bago nila mailabas ang combat strength ng mga Peak Divine King. Ilang araw pa lang ang nakalipas, at pareho na silang nakalusot sa realm ng Void Mystic. Sa simula, akala ko ay isang malambot na persimmon si Matthew. Hindi ko inakalang ang kanilang panig ay nakagawa ng 2 karagdagang Void Mystic powerhouse ng sabay-sabay. Dahil dito, hindi batang Matthew ang magiging numero 1 puwersa. Biglang tumigil ang mga figure ng trio ni Brazen, at malakas na huminto sa ere. Sa harap ng 2 makapangyarihang Void Mystic expert, hindi pa rin sapat ang 3 sa kanila. Ano? Hindi ba't medyo mayabang ka pa rin kanina? Sinasabi mong gusto mong patayin ang kanyang kamahalan. Bakit ka nangungunot ang noo mo ngayon? Tanong ni Tucker nang may malamig na ngiti. Malalim ang damdam ng kanyang kamahalan at matindi ang katapatan. Siniraan niyo talaga siya gamit ang mga salita. Karapat-dapat sa kamatayan. Sabi ni Lander, na nag-aalab sa hanggaring pumatay. Maayos pa rin si Brazen, pero ang mga mukha ni Wusan at Jinpeng ay parehong nakapangangilabot na parang nakakain ng langaw. Akala nila, sa pagkakataong ito, makakahanap sila ng katulong, at magagawa nilang sakupin ng tama si Mateo. Hindi nila inaasahan na ipatawag ni Mateo ang 2 makapangyarihang Void Mystic expert sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kamay. Dahil dito, hindi sila sumusulong o umatras at talagang natigilan doon. Kung tungkol naman sa panig ng Thundercry Divine King, nang makita ang biglaang pagbabago rito, malaki rin ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Kumislap ang kidlat, at mas mabilis pa siyang nawala kaysa noong dumating siya. Tiningnan ni Mateo si Mancho mula sa malayo at malamig na sinabi, "Tio Son, ito na ang huling beses na tatawagan kita ng ganito. Sana ay hindi mo hayaang malaman ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking ama. Kung hindi, malapit na ang oras ng iyong kapahamakan." 10:48. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mancho dahil sa banta ni Mateo. Sumanghel siya ng malamig at sinabing, "Ikaw na kontrabida at taksil, gusto mo pa ring linlangan ang publiko. Kung hindi lang dahil sa mahalagang asikasuhin ni Kenglan nitong mga nakaraang araw, tiyak na papatayin ka niya agad ngayon." Malamig na sabi ni Mateo, "Kahit ano pa ang sabihin mo. Pero ang mga sinabi kanina, kailangan mong tandaan." Habang sinasabi niya, isa-isa niyang nilampasan ang mga mukha ng mga tao ng Medicine King Hall, at sinabi sa malamig na boses, "Kayong lahat, kung mayroon man, maituturing na isa. Kung talagang pinilit kayo ni Carson na magpasakop sa kanya, hindi ko kayo masisisi. Pero kung matuklasan kong kasabwat niya ang sinuman sa inyo. Ako, si Matthew, ay nanunumpa rito, na tiyak na huhugasan ko ng dugo ang Medicine King Hall sa hinaharap." Ang mga salita ni Mateo ay naglalaman ng malamig na intensyong pumatay, na nagparamdam ng kilabot sa lahat ng marinig nila. Naramdaman ng lahat ang kanyang determinasyon. Ang sama ng loob na itinatago sa puso sa loob ng 20 taon, sa wakas ay ibinuhos ito ni Mateo, na nagpabago sa ekspresyon ng lahat. Ang gayong mga tunay na damdamin ang lubos na nakapagpaantig sa mga tao. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ama, natural lang na imposibleng maging isang taong pumatay sa sarili niyang ama. Tulad ng sinabi ko, kilala si Matthew sa pagiging matapat, paano niya nagawa ang ganitong uri ng taksil na bagay tulad ng pagpatay sa kanyang ama. Ang mga sinabi ni Matthew kanina ay talagang galing sa kaibuturan ng kanyang puso. May balak si Carson na saktan ang mag-amang Lawson. Ngayon, gusto pa niyang hampasin ng putik si Matthew. Walang hiya talaga. Kinamumuhian ni Matthew ang kasamaan na parang kaaway niya at minsan na niyang nalipol ang maraming masasamang kontrabida. Paano niya nagawa ang ganoong bagay ng mag-isa? Nang marinig ang sunod-sunod na mahinang bulong, bahagyang nalungkot si Mancho. Hindi niya inakalang ang sitwasyong pinaghirapan niyang patakbuhin ay nasira pala ng isang pangungusap mula kay Mateo.
Kung kulang ang lakas ni Mateo, kaya niyang year-on si Mateo hanggang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nakalulungkot, nakalikha si Mateo ng dalawang Void Mystic expert sa magdamag. Isa itong bagay na nakakakilabot sa pandinig. Kung ikukumpara kay Tianming, ang panig ni Mateo kasama ang tatlong makapangyarihang eksperto ng Void Mystic ay sapat na upang labanan ang anumang paksayon. Sa totoo lang, kahit sina Tucker at Lander mismo ay parang nahulog sa ulap at ambon ngayon. Ang ganitong pakiramdam ay talagang napakaganda. Hindi pangkaraniwang matataas ang kanilang mga talento. Pero kung pag-uusapan ang pagpasok sa Void Mystic Realm, medyo kulang pa rin ito. Pero ang Arcane Insight rank na Pure Source Infusion Divine Pill na pinino ni Mateo ay nakapasok sa patong ng papel sa bintana ng walang aberya. Nitong ilang araw, si Mateo ay nasa isang pribadong lugar sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Matapos maglatag ng isang malakas na hanay ng mga naghihiwalay, sa wakas ay pinino niya ang Arcane Insight rank na Pure Source Infusion Divine Pills. Hindi kailanman akalain ni Tucker at Lander na hindi lang tuluyang nabawi ng dalawa ang kanilang lakas, kundi nakarating pa sila sa Void Mystic Realm. Bagamat kakapasok lang sa kaharian ng Void Mystic, ang kanilang mga kalakasan ay lubhang mahina kumpara kay Jinpeng. Ngunit ang Void Mystic Realm ay Void Mystic Realm. Ito ang pinakamataas na antas ng pag-iral ng Divine Realm. Sa sandaling iyon, isang matinding pagyanig ang naganap sa unahan. Sumabog ang marahas na enerhiya ng asensya na parang tubig baha na sumire sa isang dam. Sa wakas ay nagbukas ng isang siwang ang sinaunang engranding hanay na nagselyo sa Immemorial Medicine Garden. Sa wakas ay bubukas na ang Immemorial Medicine Garden. Dahil dito, hindi napigilan ng lahat ang kanilang sarili, at bumaha sa Immemorial Medicine Garden na parang tubig alon. Sumanghel si Mancho ng malamig at sinabi kay Brazen, "Tara na." Tinitigan ni Jinpeng si Mateo ng may pagkamuhi at sinabing, "Brat, isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Tara na." Sa isang iglap, libu-libong martial artist ang dumagsa sa Immemorial Medicine Garden. Ginoo, hahayaan na lang ba natin silang umalis ng ganito? Mayroon tayong tatlong magagaling na Void Mystic expert sa ngayon. Natatakot pa rin ba tayo sa mga walang hiya na ito? Sabi ni Tucker. Pero umiling si Mateo at sinabing, "Ang lakas ni Mancho, ako ang pinakamalinaw tungkol dyan." Kung hindi siya nag-aalala na makikinabang ang iba sa pakikibaka at gusto niyang mapanatili ang kanilang lakas para makapasok din sa Immemorial Medicine Garden, sa lakas ninyong dalawa, hindi iyon sapat para mag-alala siya. Hindi mapigilan ni Tucker ang mabulunan habang sinasabing hindi makapaniwala, "Ako, si Old Jiang, ay isa ring Void Mystic Powerhouse. Hindi naman sa wala akong lakas para gumanti, di ba?" Malamig na sinabi ni Tianming sa tabi, "Kung hindi ako nasaktan, hindi gaanong malakas ang gagamitin ko sa pagpatay sa inyong dalawa. Pero hindi pa rin sapat ang lakas ko para tingnan pa sa harap ni Mancho." Nang marinig ito ni Tucker at Lander, silang dalawa, ay hindi nila napigil ang huminga ng malalim. Sa simula, ang kaunting pagmamalaki dahil sa pagtawid sa kaharian ng Void Mystic ay agad na natanggal hanggang sa ito ay malubhang nasugatan. Ang kaharian ng Void Mystic ay mayroon ding pagkakaiba ng superiority o inferiority. Ngunit wala itong mga tiyak na dibisyon ng mga kaharian. Ang relatibong superiority o inferiority sa lakas ay ganap na nakabatay sa sariling pagkaunawa ng martial artist sa Heavenly Dao. Si Mancho ay dating numero 1 eksperto ng Medicine King Hall, ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Hall Master Richard. Hindi mo ari ang kanyang lakas. Ang mga martial artist na kakapasok lang sa kaharian ng Void Mystic ay hindi kayang magpasiklab ng anumang kaguluhan sa harap niya. Bumantong hininga rin si Chen Ao habang sinasabing, "Ang matandang ito na hindi pa umuusbong sa loob ng 20,000 taon, hindi ko inaasahan na ang lakas ng mga martial artist nitong mga nakaraang araw ay nakakapagpatalsik na ng husto sa matandang ito." Nakangiting sabi ni Mateo, "Hindi mo rin kailangang maliitin ang kakayahan mo. Kapag nakahanap tayo ng 100,000 taong gulang na Heart and Grass, kahit hindi mo maabot ang taas ng 10 dakilang banal na hari, siguradong hindi ka rin bababa kahit kaunti kumpara kay Mancho."
Sa pagsasalita tungkol dito, si Chen Ao ay mayroon ding hitsura ng pananabik habang sinasabi niya, sa totoo lang, nang makita ang mga nakapagpapagaling na epekto ng dalawang punk na ito, talagang itinataas ko ang aking leeg sa pananabik sa Unreal Enlightenment Divine Peel. Tumawa si Mateo at sinabing, Unreal Enlightenment Divine Peel, hindi ko pa ito mapino sa kasalukuyan kong estado. Kailangan ko pang mapabuti ang Divine Soul Realm para gumana ito. Sige, pumasok na rin tayo. Sa maikling panahong ito, dumagsa na ang isang malaking grupo ng mga martial artists sa Immemorial Medicine Garden. Medyo mabagal na ang grupo ni Mateo. Habang naglalakad papasok sa Immemorial Medicine Garden, ang pagdanas ng di pangkaraniwang kapal ng mga alon ng enerhiya ng asensya ay agad na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na naiginhawahan ang isip at espiritu. Agad na damaloy ang marahas na enerhiya ng asensya sa lahat ng mga paa at kamay at buto sa katawan ni Mateo, na nagparamdam sa kanya na ang kanyang mga iniisip ay walang kapantay na makinis. Talagang sulit ang pagiging Immemorial Medicine Garden. Hindi nakakapagtaka na kaya nitong magtanim ng napakaraming likas na kayamanan. Madamdaming buntong hininga ni Lander. Tumango si Mateo nang marinig iyon at sinabing, ang Immemorial Medicine Garden ay matagal nang umiiral at napakaraming martial artist na ang nakapasok dito noon. Pero ang mga rehiyon na tunay na narating ng mga taong ito ay malamang na wala pang 1,000 bahagi ng Immemorial Medicine Garden. Ang tunay na magagaling, sa lakas ng kasalukuyang Divine Realm martial artists, hindi sila makakapasok. Sabi ni Chen Ao, Ginoo, lahat sila ay nagsabi na ang mga gamot para sa banal na ranggo ng espiritu ay lilito na sa pagkakataong ito. Totoo kaya ito? Ang mga abnormal na aktibidad ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito ay nakaakit ng isang malaking grupo ng mga eksperto. Mula sa mga napakabanal na lupain, 4 na bahay ang dumating. Wala pang ganitong hanay ng mga manlalaro noong nabukas ang Immemorial Medicine Garden noon. Marahil noong nabuo ang mga Divine Rank Spirit Medicines, saka lang ito nakaakit ng napakaraming makapangyarihang paksayon, di ba? Bahagyang ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, Divine Rank Spirit Medicine, kahit makuha pa nila ang mga ito, sino ang may kakayahang magpino ng mga medicinal pills? Bukod pa rito, kahit dumating ang iilang iyon, maaaring hindi rin sila makakuha ng anumang kalamangan sa kamay ng Divine Rank Spirit Medicines, tama ba? Ang tunay na nakakatakot sa loob ng Immemorial Medicine Garden na ito ay hindi ang mga tiwangwang na halimaw, kundi ang mga spirit medicine na naging spirits isa. Nang marinig ng lahat ang mga sinabi ni Mateo, bahagyang nag-alala ang kanilang mga ekspresyon. Ang iilang taong ito ay pawang mga matatanda na. Ngunit ang bersyong ito pa rin ang unang beses na narinig nila ito. Maliban na lang, kung kalkulahin batay sa edad ni Mateo, dapat ito rin ang unang beses na papasok siya rito, di ba? Bakit niya naman malalaman ng malinaw? Ginoo, kung gayon. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Tucker. 10:49. Napakalawak ng Immemorial Medicine Garden. Ilang 10,000 martial artist ang pumunta roon. Mabilis silang naghiwa-hiwalay. Matagal nang wala ang mga eksperto ng mga Super Holy Land na iyon. Hindi nila pinansin ang mga spirit medicine sa paligid at agad na nagmadaling pumunta sa mga Divine Rank Spirit Medicine sa malalalim na rehiyon. Hindi rin tumigil si Mateo. Maghahanap muna ang kanilang grupo ng 100,000 taong gulang na Heart and Grass. At ang 100,000 taong gulang na Heart and Grass ay imposibleng matagpuan sa mga panlabas na rehiyon. Dagendong. Dagendong. Sina Alwin at Chen Ao, silang dalawa ay parehong nag-alaga ng isang tier siyam na Desolate Beast. Nakasimangot na sabi ni Chen Ao, nakarating na tayo sa 30,000 taon na rehiyon. Ang lakas ng mga Desolate Beast na ito ay talagang ganito na kalakas. Ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito ay tunay na kakaiba. Maaari kayang mayroon ngang mga Divine Rank Spirit Medicine na nabubuo. Oo. Nakapunta na ako sa Immemorial Medicine Garden dati. Pero ang lakas ng mga tiwangwang na halimaw sa 30,000 taong rehiyon noong panahong iyon ay hindi kasing lakas. Sabi rin ni Alwin. Ang mga rehiyon ng Immemorial Medicine Garden ay kinalkulay gamit ang edad ng mga gamot na may espiritu.
Mga rehiyong wala pang 100,000 taong gulang, 10,000 taon bawat antas. Ang lakas ng mga tiwangwang na hayop ay lalakas kasabay ng pagtanda. Ang mga tiwangwang na hayop ng Immemorial Medicine Garden, ang ilan ay nasa Divine Realm, ang ilan ay hindi makukuha sa Divine Realm. Ngunit may isang bagay, kahit na ang lakas ng mga tiwangwang na hayop dito ay napakalakas, hindi sila kailanman mag-aanyong tao. Bukod pa rito, ang mga tiwangwang na hayop ay likas na uhaw sa dugo. Hanggat nakakakita sila ng mga tao, maglulunsad sila ng mga pag-atake. Wala ni Katie Ting na talino na mapag-uusapan. Ito ay ganap na naiiba sa lahi ng mga demonyo sa labas. Kaya naman, tinawag silang mga tiwangwang na hayop. Dahil sa lakas ng grupo ni Mateo, natural na hindi nila makita ang mga tiwangwang na halimaw na ito sa mga panlabas na rehiyon. Ngunit nararamdaman nila ang paglakas ng mga tiwangwang na halimaw. Hinati ang mga gamot na may espiritu ayon sa grado, at hinati ito sa 9 na grado. Ngunit kasabay ng pagtanda, patuloy na tumitindi ang epekto ng mga gamot na may espiritu. Hindi uusad ang mga ranggo ng Tier 9 na spirit medicines. Ngunit kasabay ng pagtanda, ang kanilang mga epekto sa medisina ay tataas din sa isang nakakatakot na antas. Napakabihira lang talaga ng mga gamot na ito. Halos wala na itong silbi sa labas ng mundo. Matatagpuan mo lang ang mga ito sa Immemorial Medicine Garden na ito. Siyempre, may kaakibat din itong matinding panganib. Kumunat din ang noo ni Mateo at sinabing, mukhang medyo mahirap ang paghahanap natin ng 100,000 taong gulang na heart and grass. Maya-maya, kapag narating na natin ang 100,000 taong gulang na rehiyon, mag-ingat kayong lahat. Siguraduhing huwag ninyong mapuko ang galit ng mga halimaw na iyon. Ang 100,000 taon ay isang naghahating taluktok. Pagdating sa rehiyon ng 100,000 taon, ang lakas ng mga tiwangwang na halimaw ay halos umabot na sa antas ng mga eksperto sa Void Mystic. Kung pipilitin pa, ang antas ng panganib ay tataas ng higit sa ilang beses. Ngunit ngayon, ang lakas ng mga tiwangwang na halimaw sa kabuuan ay tumaas ng isang hakbang. Nang makasalubong nila ang mga tiwangwang na halimaw sa rehiyon ng 100,000 taon, ang mga kahihinatnan ay masyadong kakilakilabot para isipin. Tumango ang lahat ng marinig ito, may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Naging maingat ang grupo. Gamit ang 3 araw, sa wakas ay nakapasok na sila sa rehiyon ng 100,000 taon. Karaniwang tumutubo ang heart and grass sa mga bitek ng bato. Tara, pumunta tayo sa lambak na iyon para maghanap, sabi ni Mateo at itinuro ang isang direksyon. Kung pag-uusapan ang kahusayan sa mga gamot na pang-spirito, hindi kayang abutin ng mga dating malalaking shot na ito si Mateo kahit pahagupitin nila ang kanilang mga kabayo. Natural na walang tumututol. Sumunod ang grupo ng paunti-unti at naglakad papasok sa isang lambak, at nagsimulang maghanap. Biglang nanginig ang buong katawan ni Mateo at sinabi niya, iyan. Iyan ang Purple Evil Sky Gloom. Isang 100,000 taong gulang na Purple Evil Sky Gloom. Haha, napakaswerte natin. Sa di kalayuan, kitang-kita ang isang tangkay ng kulay ube na gamot. Umapaw ang bango. Isang tingin lang, malinaw na hindi ito isang ordinaryong bagay. Ang lugar na ito ay ang rehiyon na may 100,000 taon. Hindi na kailangang mag-isip pa at malalaman din ng isa na ito ay isang magandang bagay. Bagamat tinawag ang lugar na ito na rehiyon ng 100,000 taon, hindi ibig sabihin nito na maraming mga gamot na espiritu sa buong lugar dito. Sa kabaligtaran, malawak ang lupain dito, at kakaunti ang gamot. Ang paghahanap ng tangkay ng 100,000 taong gulang na gamot na espiritu ay hindi rin gaanong naiiba sa pagkapanalo sa loto. Isang pagkakamali lang at isa pa ay hahabulin pa ng mga halimaw na walang tigil. Naguluhan ang lahat at tinanong si Mateo, Ginoo, ano ang Purple Evil Sky Gloom? Ang mga Tier 9 na spirit medicine ay napakabihirang gamitin. Bukod pa rito, kasabay ng pagkakaiba ng edad, may mga pagbabago rin sa kanilang anyo. Lalo na ang mga martial artist, kahit ang maraming eksperto sa Alchemy Emperor ay hindi makilala kung kailan sila nakakita ng ilang bihirang makitang mga gamot na pang-spirit. Medyo nabalisa si Mateo habang sinasabi niya, ang Purple Evil Sky Gloom ay isang uri ng napakabihirang Tier 9 na spirit medicines. Taglay nito ang bahagi ng mga batas ng Heavenly Dawn ng natural, na napakahirap buuin.
Ang 1,100,000 taong gulang na Purple Evil Skygloom ay kayang magpasulong pa sa mga eksperto ng Void Mystic. Nanginig ang lahat ng marinig nilang sinabi ni Mateo na tapusin na ang laro. Lalo na sina Chen Ao at Tianming, pareho na silang veterano ng mga powerhouse ng Void Mystic. Alam na alam nila kung gaano kahirap para sa mga eksperto ng Void Mystic na umunlad kahit kaunti. Pero, gamit ang Purple Evil Skygloom na ito, ang paglunok lang nito ay maaaring magpahintulot sa mga eksperto ng Void Mystic na masira ang kanilang orihinal na lakas. Isa lamang itong kayamanan na sumusuway sa langit. Miho, napakaganda ba talaga ng kung ano mang Purple Evil Skygloom na ito? Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Chen Ao. Tuwang-tuwa si Mateo habang sinasabi niya, ito ay epekto lamang ng paglunok ng mga gamot na pang-spirit. Nakakita na ako noon ng formula ng tableta sa isang sinaunang talaan. Isa sa mga pangunahing gamot sa formulang ito ng tableta ay ang Purple Evil Skygloom. Kung gagawin itong tableta, isipin mo kung gaano kalakas ang magiging epekto nito sa medisina. Huminga ng malalim si Tianming at sinabing, kung gayon, ano pa ang hinihintay mo, nakababatang kapatid? Dali, anihin na natin ito. Tumanggaw si Mateo at humakbang paarap. May dala siyang kaunting pagkabalisa at naglakad patungo sa Purple Evil Skygloom. Umungol. Nasa kalagitnaan na ng paglalakad ang lahat ng umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na dagindong na nagpabago sa ekspresyon ng kanilang mga mukha. Isang napakalaking hugis toro na tiwangwang na halimaw ang lumabas mula sa kailaliman ng lambak. Ang aurang iyon, kahit na nakita ito ng isang Void Mystic powerhouse tulad ni Tucker, ay nanginig din siya. Ang malaking torong ito ay halos 3 tao ang taas at mahigit 100 talampakan ang haba. Sa bawat hakbang nito, tila nayayanig ang lupa. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya, hindi maganda, ito ang Wild Earth Bowl. Hindi matatalo ang lakas nito sa mga powerhouse ng Void Mystic Realm. Ito. Ginoo, hinaranggan na niya ang Purple Evil Skygloom. Pupunta pa ba tayo roon o hindi? Sabi ni Tucker na may pangit na ekspresyon. Saway ni Mateo, tumabi ka kung gusto mo. Ayokong mamatay. Dali, tumakbo ka. Tulala ka pa rin, ano? Habang nag-uusap, bumilis at kumari pa na ng takbo ang Wild Earth Bull na iyon. Bago pa dumating ang toro, ang nakakatakot na puwersang iyon ay dumating na sa harap ng lahat. Dahil nakikita ang ganitong uri ng lakas at momentum, paano pa kaya maglalakas loob si Tucker na mag-alala tungkol sa kung anong Purple Evil Skygloom. Tumalikod siya at tumakbo. Hindi dapat basta-basta tingnan kung gaano kalaki ang Wild Earth Bowl. Ang mga galaw nito ay talagang walang kapantay na maliksi. Sa isang kisap mata, naabot nito sina Mateo at ang iba pa. Nakita ni Tucker na hindi sila makatakas kaya sumigaw siya, Lander, labanan mo siya. Umatras ka habang nakikipaglaban. Takpan mo ang kanyang kamahalan palabas ng lambak. Naintindihan din ni Lander nang walang maraming salita. Ang Divine King Domains ng 2 tao ay bumukas ng lubusan at direktang naglaban sa Wild Earth Bowl. Ugong. Isang malakas na suntok ang direktang nagpatamba kina Lander at Tucker, silang dalawa. Ang lakas ng Wild Earth Bull na ito ay masyadong nakakatakot. Lumaban sina Lander at Tucker habang umaatres, mabilis na natakpan si Mateo palabas ng bahaging ito ng lambak. Hindi pa rin napupuno ang Wild Earth Bull at direktang sumunod at sumugod palabas. Nang maglaho ang grupo ni Mateo at ang Wild Earth Bull, isang figure ang dahan-daang lumitaw at lumapit sa tabi ng Purple Evil Skygloom. May bahid ng mapagmataas na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Isang grupo ng mga hanggal. Ang pagiging abala ng kalahating araw, hindi ba't nakatulong pa rin ito sa akin, Yun Xiao? Ang taong ito ay ang Thundercry Divine King na si Yun Xiao, na matagal nang nagtatago sa lugar na iyon. 1050. Ang pinakabihisa ng Thundercry Divine King, bukod sa mga pamamaraan ng cultivation na estilo kidlat, ay ang concealment at tracking art na ito. Habang naglalakbay, matagal na niyang sinusundan ang grupo ni Mateo, gustong mangisda sa magulong katubigan. Kung makakaharap ni Mateo ang malaking panganib, hindi siya mag-aatubiling dagdagan ng kutsilyo mula sa likod. Kung makakahanap si Mateo ng magagandang bagay, matatalo niya rin sila hanggang sa tabla. Hindi rin niya nakilala ang Purple Evil Skygloom na ito. Ngunit ang mga sinabi ni Mateo kanina ay labis siyang naantig. Malamang hindi matitinag ang sinumang eksperto sa Void Mystic sa mga sinabi ni Mateo. Nagpaplano pa rin siya kung paano siya sasalo ngayon.
Hindi niya inaasahan na biglang susulpot ang isang Wild Earth Bowl. Nakuha ko talaga ito nang walang anumang kahirap-hirap. Tatanggapin ko ang magandang bagay na ito. Tuwang-tuwa si Yun Xiao sa kanyang puso, iniabot ang kanyang kamay, gustong bunutin ang Purple Evil Sky Gloom. Sa sandaling iyon, isang lilang liwanag ang sumilay mula sa Purple Evil Sky Gloom. Nagbago ang ekspresyon ni Yun Xiao, at likas niyang gustong umatras. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang lilang liwanag ay tumago sa kanyang Essence Energy Shield ng napakabilis at napakatindi, at sinaksak siya. Sa isang iglap, isang alon ng itim na aura ang sumunod sa sugat, gustong gumapang pataas. Makamandag. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Yun Xiao, at baliw niyang iginiit ang kanyang Emperor Qi, gustong pilitin na lumabas ang lason sa sugat. Gayunpaman. Hindi pa ito tapos. Ugong. Isang napakalaking ahas ang lumipad paitaas sa langit mula sa ilalim ng lupa, ibinuka ang nakanganga nitong bibig, at kinagat si Yun Xiao. Paano pa kaya si Yun Xiao na mag-abala pa rin sa paglabas ng kamandag? Agad niyang binuksan ang kanyang Divine King Domain. Hiniwa ang kanyang kamay, isang kidlat ang sumugod patungo sa napakalaking ahas. Ugong. Ang napakalaking ahas ay nagbuga rin ng isang marahas na atake ng enerhiya ng asensya, direktang bumangga kay Yun Xiao. Sa ilalim ng isang pag-atake, pantay ang kanilang laban. Tila nabaliw ang napakalaking ahas na iyon. Patuloy itong nagpakawala ng mga pag-atake kay Yun Xiao. Ang isang ahas at isang tao ang nagpasimula ng isang malaking labanan sa lambak. Walang kapantay ang pagkabahala ni Yun Xiao sa kanyang puso. Ang lakas ng napakalaking ahas na ito ay halos kapareho ng sa kanya. Naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malinaw niyang nararamdaman na ang lason mula sa sugat kanina ay muling gumagapang sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ilang figure ang tumaas at lumubog, at lumitaw sa lambak. Sila ay walang iba kundi si Mateo at ang iba pa nakakaalis lang sa lambak. Kasalukuyang nasa gitna ng labanan si Yun Xiao. Ngunit ang paglitaw ng grupo ni Mateo ay hindi maitago sa kanyang mga tainga at mata. Ito ang dahilan kung bakit agad siyang nakaramdam ng masamang kutob. Huho, nakakaantig talaga. Thundercry, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Ang Heaven Devouring Python na ito ang Guardian Beast ng Purple Evil Sky Gloom. Nag-aalala lang ako kung ano ang gagawin, pero inakit mo siya palayo. Napakabuti mong tao, itong si Crosswell ay umiiyak sa pasasalamat. Same time na sinabi ni Mateo ang mga salita, ngunit kitang-kita ang mapangasar na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, paanong hindi pa rin alam ni Yun Xiao na siya ay naloko? Matagal na pala alam ng lalaking ito na matagal na niya silang sinusundan. Kaya nga siya mismo ang nagayos ng ganitong palabas, dahilan para mahulog siya sa bitag. Pero sa pagkakataong ito ay maingat na siya at nakasunod ng napakalayo sa buong oras. Bukod dito, ang kanyang sining sa pagtatago at pagsubaybay ay pinakawalan hanggang sa limitasyon. Tiwala siyang sapat na iyon para magtago mula sa mga eksperto sa Void Mystic, ngunit bakit hindi man lang siya makapatago mula sa isang first level daw Profound Fellow? At saka, ano ang nangyari sa Wild Earth Bull na iyon? Maaari kayang makipag-usap pa nga itong si Matthew sa walang awang halimaw na ito para makipagtulungan sa kanya at magtanghal. Kahit pa may ganitong kakayahan si Matthew, wala rin siyang oras para gawin ito. Sa sandaling makita ng Wild Earth Bulls ang Forest Joygrass, mababaliw ito. Naaalala mo pa ba yung tangkay ng spirit medicine na nabunot ko sa 70,000 years region? Forest Joygrass yan. Ngayon, itinaboy na ng Wild Earth Bull ang clone ko sa malayo. Nako, kahanga-hanga talaga ang iyong concealment at tracking art, pero pasensya na. Kamakailan lang ay nagkaroon na naman ako ng ilang breakthrough sa Heart Realm. Hindi sapat ang antas ng iyong skill. Tila alam ni Mateo ang gustong itanong ni Yun Xiao kaya't direktang sinagot niya ito. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo mula sa malayo, muntik nang samuka si Yun Xiao ng isang subo ng matandang dugo. Magulo ang kanyang aura, at muntik na siyang matangay ng buntot ng Heaven Devouring Python. Galit na umaatake sa puso, ang laso na iyon ay gumapang na sa kanyang braso kasunod ng kanyang dugo. Hindi siya makapagsalita ngayon at tanging si Mateo lang ang naririnig niyang kumakalampag ng walang tigil. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo.
Hindi pwedeng kunin ng ganoon ang Purple Evil Sky Gloom. Kailangan mo itong bunutin gamit ang kapangyarihan ng apoy, pagkatapos ay selyuhan ito gamit ang isang bote ng jade. Ang lason ng Purple Evil Sky Gloom na ito ay napakalakas. Huwag mong tingnan kung gaano ka ka-eksperto sa Void Mystic. Kung ang lason dumadaloy sa mga daluyan ng puso, ang iyong cultivation realm ay babagsak ng husto kahit hindi ka mamatay. Kung ako sa iyo, magmamadali akong maghanap ng lugar para pumasok sa isang saradong lugar at pipilitin kong palabasin ang lason ngayon din. Kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo. Nako, huwag mong isipin na ilipat ang magulong tubig. Nahawakan mo ang Purple Evil Sky Gloom, patuloy kang hahabulin ng Heaven Devouring Python. Kung maaari mo ba siyang iling o hindi bago pa man tumama ang lason, depende iyon sa iyong swerte, walang pagmamadali na sabi ni Mateo. Fu. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Yun Xiao ang pagsuka ng isang subo ng dugo. Parang bulate sa tiyan si Mateo, alam na alam niya ang iniisip niya. Naisip nga niya na ilipat ang direksyon ng kaguluhan ngayon lang. Pero agad siyang natanto ni Mateo sa isang sulyap. Bukod pa rito, nang marinig ang mga salita ni Mateo, nanlamig ang buong pagkatao ni Yun Xiao. Ang lasong ito ay talagang napakalakas. Sa puntong ito, mas mabuting maniwala na umiiral ito kaysa hindi. Hanggang dito na lang ang iniisip ko, paano pa kaya naglakas loob si Yun Xiao na manatili. Binuksan niya ang kanyang Divine King Domain at biglang sumabog gamit ang isang nakakagulat na atake, agad na pinasabog ang Heaven Devouring Python sa malayo. Hindi rin siya agad naglakas loob na manatili, direktang itinulak ang kanyang teknik sa paggalaw hanggang sa limitasyon at tumakas para iligtas ang kanyang buhay. Tila nagalit ang Heaven Devouring Python sa suntok ni Yun Xiao at direktang sumugod ng buong bilis patungo labas ng lambak. Ang bilis nito ay hindi naman talaga mabagal. Nang makita ang eksenang ito, nawala nang masabi ang lahat sa likod ni Mateo. Kanina lang, hindi rin sila pinaalam ni Mateo. Nang makitang gumamit si Mateo ng isang clone para akitin ang Wild Earth Bull, bawat isa sa kanila ay natawa sa loob-loob. Nang makita nila si Yun Xiao na inaatake ng Heaven Devouring Python, lahat sila ay walang ekspresyon, hindi sigurado sa nangyari. Nang malinaw na nagpaliwanag si Mateo ay saka lamang nila napagtanto. Samantala, ang pinakanababalisa sa kasalukuyan ay walang iba kundi ang Extreme Sword Divine King, si Tianming. Siya at si Yun Xiao ay magkaaway. Sa loob ng ilang taon, hindi nawawala ang kanilang pagtugis sa kanya. Gayunpaman, si Yun Xiao, ang sining ng pagtatago at pagsubaybay ng lalaking ito ay napakatalino. Hindi siya kayang paalisan ni Tianming kahit ano pa ang mangyari. Alam niyang ginagawa ni Mateo ang lahat ng ito ngayon para matulungan siyang maghiganti. Paano siyang hindi maaantig? Nakababatang kapatid, ikaw. Ano ang gusto mong sabihin ng kuya tungkol sa iyo? Ang magandang Red Along ito ay talagang hindi inaasahan. Balisang sabi ni Tianming. Nakangiting sabi ni Mateo, ang lalaking ito ay nakasunod sa atin sa buong oras na may masamang balak. Nagkataon lang na binigyan ako nito ng pagkakataong tulungan si kuya na maghiganti. Hehe, hindi na kailangang sabihin ng mga kapatid natin ang ganitong uri ng malalayong salita. Tumango si Tianming at sinabing, sige, hindi natin ituturing na estranghero ang isa't isa. Kapag gumaling na ang kuya mula sa aking mga pisala, sasamahan kita upang sumugod papunta sa Medicine King Hall. Hindi ako naniniwala na kayang takpan ng lalaking ito ang kalangitan gamit ang isang kamay, Carson. Nakangiting sabi ni Mateo, kahit hindi sabihin ni kuya, iimbitahin din kita. Pero, dahil may mahalagang bagay na kailangan, gamutin natin ang mga sugat mo. Ginoo, bakit pakiramdam ko ay pamilyar ka sa lugar na ito? Biglang tanong ni Tucker nang walang malay. Nakangiting sabi ni Mateo, dahil pumunta ako rito dati. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.